Nagsimula ang kwento kay Suhong na nagsasanay ng martial arts. Matapos makatanggap ng suntok, hindi matanggap ng kaibigan niya ang hapding nararamdaman at tinanong kung si Suhong ay nakaabot na marahil sa micro-level ng kasanayan. Sumagot si Suhong na naabot niya ang antas na ito 2 araw pa lang ang nakalipas. Sa mundong ito, ang antas ng kasanayan para sa anumang martial art ay nahahati sa 5 level: basic, proficient, micro-level, mastered, at perfect. Nagkomento ang kaibigan niya na napakagaling nito dahil walang sinuman sa klase ang makakapantay sa kanya pagdating sa Vudra Fist. Tinanong ni Suhong ang kaibigan niya kung sapat na ang pahinga nito dahil kailangan nilang ipagpatuloy ang pagsasanay, pero tinawag siya ng kaibigan niya na isang cultivation maniac na hindi marunong mapakali. Nagpaalam ang kaibigan niya sa lahat at umalis. Kasabay nito, nahanap ni Teacher Lee si Suhong. Tinanong ng guro kung bakit hindi pa siya nakakapagbayad ng 30,000 na registration fee para sa Martial Arts Department dahil magsasara na ang registration sa susunod na Lunes. Tinanong niya si Teacher Lee kung pwede siyang humingi ng ilang araw pa, ngunit sumagot ang lalaki na bagamat alam niyang nahihirapan ang pamilya, hindi niya mababago ang mga patakaran. Ipinagpatuloy ni Suhong ang kanyang pagsasanay habang iniisip ang 30,000 na registration fee. Binalikan niya ang kanyang nakaraan, inaalala kung paano namatay ang kanyang mga magulang sa isang sakuna ng mababangis na hayop noong 3 taong gulang pa lamang siya. Mula noong trahedyang iyon, nanirahan na siya kasama ang kanyang tiyuhin at tiyahin. Nang malaman nilang may talento siya sa martial arts, ibinigay nila ang kanilang buong suporta sa kanyang pagsasanay. Sa panahong ito kung saan laganap ang mga mababangis na hayop, ang pagiging isang martial artist ay isang propesyon na may napakalaking kita. Nagsasanay siya para bigyan sila ng mas magandang buhay, ngunit sa kasalukuyan, ang kanyang adhikain ay lalo pang nagpapahirap sa kanilang buhay. Sa huli, umuwi na siya. Bago pumasok, narinig niya ang kanyang tiyahin at tiyuhin na pinag-uusapan ang upa, dahil gusto nilang ipagpaliban ang bayad sa upa para mauna ang pagbabayad ng registration fee ni Suhong. Alam nilang napakagaling ng talento ni Hong kaya magiging matagumpay siya sa hinaharap, kaya hindi nila pwedeng pigilan ang bata. Iminungkahi pa ng kanyang tiyahin na itigil na ang kanyang gamot dahil hindi naman siya gagaling dito na makakatipid ng malaking pera. Gayunpaman, tumanggi ang kanyang asawa sa ideya, sinabing maghahanap siya ng isa pang trabaho at sinabihan siyang magpahinga na lang para gumaling. Sobrang sama ng loob ni Suhong nang marinig ang usapang ito. Sinampal niya ang sarili para magpakatatag bago buksan ang pinto at ipaalam ang kanyang pagdating. Tinanong siya ng tiyahin kung bakit hanggang hating gabi na siya nagsasanay at sinabihan siyang magpahinga habang naghahanda siya ng pagkain. Pumunta siya sa kanyang kwarto at napagtantong sapat na ang sakripisyo ng kanyang pamilya para sa kanya. Nagpasya siyang dapat niyang lutasin ang sarili niyang mga problema, tumatango na ang isang martial artist ay maaaring kumita ng 10,000 sa loob lamang ng ilang araw. Naisip niya na may isang partikular na lugar lang siyang pwedeng puntahan. Kinabukasan, dumating siya sa underground martial arena. Binati ng announcer ang mga manonood at ipinakilala ang nagdedepensa sa ring bilang si Mr. Minotaur. Inihayag niya na kung mananalo siya ng 4 na laban ng sunod-sunod, may uuwi niya ang 60,000 na premyo. Nagtataka ang mga tao kung sino ang taong ito, inaakalang isa siyang baguhan. Hiniling sa kanya ng hostess na magpakita ng kaunting sigla para painitin ang atmosfera, ngunit hindi niya alam kung paano gawin yon. Sinabihan siya nitong mang-asar at murahin ang mga manonood, iniisip na nakakainis ang mga baguhan. Agad na umungol si Suhong na sa ilalim ng antas ng isang martial artist, siya ay walang talo, at tinawag niya ang mga mahihina sa lugar na iyon na lumapit at labanan siya. Tingin ng mga manonood ay mayabang siya, at hinulaang mamamatay siya nang hindi man lang namamalayan. Dahil doon, nagsimulang maghanap ang lahat ng papatay sa Minotaur, sumisigaw ng Screw the Minotaur. Napagtanto niyang mabigat ang hangaring pumatay sa underground arena, ngunit alam niyang ito lamang ang paraan para mabilis na makalikom ng kanyang matrikula. Pumasok ang isang manlalaban sa arena at nanumpa na paglalaruan siya. Napansin ni Suhong na bagamat malakas ang momentum ng kalaban, mukhang hindi matatag ang kanyang lower body at madaling talunin. Habang sumusugod ang lalaki, naghanda rin siya at sinuntok ito diretsyo sa ilalim ng baba na nagpatalsik sa kanya palabas ng arena. Tumawag siya para sa susunod na kalaban habang ipinagdiriwang ng announcer ang kanyang unang panalo. Naghiyawan ang mga manonood at isa pang manlalaban ang umakyat, binabalaan si Suhong na hindi siya magkakaroon ng parehong swerte. Sinuri ni Suhong ang pangangatawan ng kalaban at nagpa siyang gamitin ang lalaking ito para subukan ang lakas ng kanyang Vudra Fist. Sumugod ang dalawang manlalaban at nagbanggaan ang kanilang mga kamao, ngunit nakapansin siya ng butas. Dahil masyadong maraming puwersa ang ginamit ng lalaki sa kanyang upper body, naiwan niyang nakalantad ang kanyang bewang. Nagpakawala si Suhong ng sipa na nagpalipad sa manlalaban palabas ng arena. Hiningi niya agad ang susunod na kalaban. Samantala, isang lalaking nanonood mula sa balkonahe ang nagsabi na ang bata ay hindi man lang isang quasi-martial artist, ngunit ang kanyang lakas ay higit pa sa karaniwang martial apprentice.
Sa entablado, nanalo ulit si Hong. Iniisip ng organizer na perpekto ang isang tulad niya para sa match fixing. Nag-alok ang kanyang tauhan na asikasuhin siya, at binalaan siya ng lalaki na huwag ibunyag na napromote na siya bilang martial artist. Sa ring, naisip ni Su-hong na hindi mahirap harapin ang mga ordinaryong apprentice na ito gamit ang kanyang micro-level Vudra Fist. Kung mananalo pa siya ng isang laban, makukuha niya ang 60,000 na premyo. Biglang sumigaw ang mga tao na papasok na si White Fox sa ring. Nagtataka ang mga tao kung hindi ba siya isang quasi-martial artist, at kung ang kanyang pagsali ay maituturing na pandaraya. Nag-alala si Su-hong dahil mukhang mahirap ang laban na ito, bagamat alam niyang hindi siya pwedeng matalo. Ngumiti si White Fox at sinabihan siyang huwag matakot dahil alam niya kung paano magpigil ng suntok. Nagsimula na ang huling laban at sumugod ang parehong manlalaban. Napagtanto ni Su-hong na mas mababa ang kanyang cultivation realm, kaya nagpasya siyang ibuhos ang lahat sa kanyang unang galaw. Nagbanggaan ang kanilang mga kamao, at agad niyang napagtanto na ang kanyang kalaban ay hindi isang quasi-martial artist. Nag-alala siya dahil ang lalaki ay isang tunay na martial artist na sadyang pinigilan ang kanyang sigla. Huminga ng malalim si White Fox at pinakawalan ang kanyang Thunder Rush Fist. Ang nakakatakot na lakas ay nagawang seryosong makasakit kay Su-hong na naging dahilan ng kanyang pag-ungol sa sakit. Nakilala ng mga manonood ang 3-Echo Thunder Rush Fist at napagtanto na tapos na ang Minotaur. Patuloy na umatake ng walang tigil si White Fox habang si Su-hong ay nakatuon lamang sa pagdepensa. Alam niyang kung magpapatuloy ito, matatalo siya, kaya desperado siyang naghahanap ng pagkakataong gumanti. Gayunpaman, isang suntok ang tumagos sa kanyang depensa at tumama sa kanyang mukha na nagpatalsik sa kanya sa kabilang panig ng arena. Naramdaman niyang nawawalan siya ng malay habang tinatapakan ni White Fox ang kanyang ulo, sinasabing hindi siya kikita ni isang sentimo sa laban na ito, ngunit binanggit na inaanyayahan siya ng kanyang guro na sumali sa kanila. Nangako si White Fox ng magandang kinabukasan, kung papayag siyang ayusin ang mga laban, binabalaan siyang mag-isip ng mabuti dahil hindi niya kayang bayaran ang kapalit ng pagtanggi. Tinanong ni Su-hong kung tinatawag pa ba nila ang kanilang sarili na mga martial artist habang ginagawa ang mga bagay na tulad nito. Itinuring ito ni White Fox bilang pagtanggi at nagpa siyang wala siyang pagpipilian kundi lumpuhin siya para hindi na siya maging isang martial artist. Ngunit bago tumama ang sipa, nakaramdam si Su-hong ng hindi kapanipaniwalang bigat at nagawang iwasan ang atake. Tumayo siya habang napapalibutan ng pulang aura, idinedeklarang magiging martial artist siya at hindi maaaring bumagsak dito. Nagulat si White Fox na nakatayo pa rin siya matapos matamaan ng Thunder Rush Fist. Hindi hahayaan ni Su-hong na masayang ang mga sakripisyo ng kanyang tiyuhin at tiyahin. Tumanggi siyang tanggapin ang isang kinabukasan kung saan isusuko niya ang kanyang pananampalataya. Isang system interface ang lumitaw, nagtatanong kung ano ang handa niyang isakripisyo para sa kanyang pamilya at pananampalataya. Sumagot siya na ibibigay niya ang lahat, at isang hindi kapanipaniwalang kapangyarihan ang nagsimulang dumaloy mula sa kanyang katawan. Bigla, naramdaman ni Su-hong na tila napunta siya sa ibang dimensyon. Minulat niya ang kanyang mga mata at nagtaka kung anong klaseng lugar ito, habang isang malaking nagniningning na figura ang nakatayo sa harap niya. Ipinahayag ng higanting nilalang na ito na bibigyan siya ng pagkakataon. Isang gintong aura ang dumaloy patungo sa kanya, nag-anyong isang system interface na nagpapakita ng kanyang pangalan at iba't ibang mga katangian. Nagtaka siya kung gumagana ba ang screen na ito tulad ng isang touchscreen, kaya nagpasya siyang i-click ang tab ng mga misyon. Ang misyon ay may pamagat na Way of the Arena, na inilarawan bilang isang landas patungo sa pagiging isang powerhouse. Ang layunin ay kailangan niyang hasain ang kanyang martial arts sa pamamagitan ng pag-angat ng kanyang Vajra Fist sa mastered level at pagtaas ng kanyang floating light palm at void step sa micro level. Napansin ni Su-hong na isa itong beginner's guide mission. Bigla, isang suntok ang lumipad patungo sa kanya at nagulat siyang umiwas. Napagtanto niyang kaharap niya ang isang clone ng kanyang sarili na gumagamit ng Vudra Fist na may perpektong porma na tumutugma sa mga pamantayan sa libro. Dahil ayaw niyang palampasin ang pagkakataong matuto, gumalaw siya para gumanti ng atake. Gayunpaman, hinarang ng clone ang kanyang braso at ipinakita ang tamang porma para sa teknik. Tinanggap ni Su-hong ang lakas ng isang suntok at napaatras. Tinignan niya ang kanyang system at napansin na ang kanyang pag-unlad sa Vudra Fist ay umabot na sa 0%. Dahil 7% lang ito kanina, hindi siya makapaniwala na ganito kabilis ang pag-angat nito. Napagtanto niyang ito ay isang perpektong pagkakataon para mabilis na i-upgrade ang kanyang martial skills, kaya sumugod siya pabalik sa laban. Nagsimulang magpalitan ng suntok ang dalawa ng walang tigil, at tumataas ang antas ng mga teknike ni Su-hong habang nagpapatuloy ang laban. Sa huli, naabot niya ang 100% proficiency, na nagdala sa floating light palm at void step sa micro level habang ang kanyang Vajra Fist ay umabot sa mastered status. Nang matalo niya ang kanyang clone, naglaho ito. Isang system notification ang bumati sa kanya sa pagkumpleto ng misyon at ibinigay ang mga gantimpala, tinatanong kung pumapayag siyang bumalik sa realidad.
Pumayag siya, at pabalik sa arena, umaapaw sa kanyang katawan ang isang hindi kapani-paniwalang aura. Gumalaw si White Fox para umatake, naiinis na ang kanyang target ay kumikilos ng misteryoso. Ginamit niya ang kanyang Thunder Rush Fist, ngunit para kay Su-hong ay napakabagal ng kanyang mga galaw. Nagpakawala siya ng suntok na sumira sa maskara ni White Fox at nagpatumba sa kanya ng walang malay. Nanood ang mga manonood na hindi makapaniwala. Nakatayo si Su-hong sa ibabaw ng talunang si White Fox. Tumalikod siya at simpleng sinabi na gusto niyang matanggap ang kanyang premyo dahil nanalo siya sa ika-4 na laban. Kinumpirma ng announcer ang tagumpay at binati ang Minotaur sa matagumpay na pagtatanggol sa ring at pagkapanalo ng $60,000 na premyo. Sa isang pribadong kahon, nalilito ang isang lalaki kung paanong ang isang martial apprentice ay nagawang maabot ang mastered level ng Vudra Fist gayong karamihan sa mga martial artist ay hindi kaya. Inutusan niya ang kanyang mga bantay na sundan ang ating bida at alamin ang kanyang tunay na pagkatao. Umalis si Su-hong sa arena at agad na pagtanto na sinusundan siya. Pinagtawanan niya ang kanilang pagtatangkang subaybayan siya at ginamit ang kanyang bilis para maglaho. Nagtaka ang dalawang bantay sa kanyang pagkawala, bagamat determinado silang hanapin siya. Alam na ngayon ni Su-hong na may sumusubaybay sa kanya, kaya naghintay siya ng ilang sandali at umuwi makalipas ang isang oras. Natakot ang kanyang tiyuhin at tiyahin sa malaking tumpok ng pera, at tinanong kung ninakawan niya ang isang bangko. Sinabi niya sa kanila na nagtatrabaho siya bilang sparring partner sa isang dojo kung saan nagpa siya ang master na isponsor ang kanyang pag-aaral. Hiniling niya sa kanyang tiyuhin at tiyahin na magtiwala sa kanya, at namangha sila, naniniwalang hindi kailanman magsisinungaling ang kanilang pamangkin at may magandang kinabukasan. Nang gabing iyon, umupo siya sa bubong, iniisip na bayad na ang kanyang registration fee at upa. Guminhawa ang kanyang pakiramdam dahil hindi na isang agarang problema ang mga gastusing medikal ng kanyang tiyahin. Pinasalamatan niya ang system sa pagliligtas sa kanya sa panganib, ngunit napansin na hindi pa nagbabago ang kanyang ibang mga katangian. Inimbestigahan niya ang kanyang martial value na nasa 67. Isang abiso ang nagpapaalam sa kanya na nakuha niya ang mga puntos na ito sa pamamagitan ng pagtalo sa isang kalaban na mas mataas ang antas at maaari itong gamitin para pataasin ang vitality at martial skills. Sinubukan niyang gamitin ito at nagsimulang maglagay ng mga puntos sa kanyang vitality hanggang sa umabot ito sa 70. Bigla niyang naramdaman na umaapaw sa kanyang katawan ang isang di kapani-paniwalang aura at napagtanto niyang naabot na niya ang antas ng isang quasi-martial artist na may 70 vitality. Nagpasya siyang ilagay lahat ng natitirang puntos sa kanyang vitality stat. Pagkatapos, napansin niyang bumuti ng husto ang kanyang pisikal na lakas at ganap nang gumaling ang kanyang mga sugat. Dahil sa walang katapusang lakas, nagpasya siyang maghanap ng lugar para subukan ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan. Nagtungo siya sa outdoor drill ground ng Star City No. 1 High School para gumamit ng Tier 1 Combat Power Tester. Naghanda siyang gamitin ang 70% ng kanyang lakas para sa unang suntok. Tinipon niya ang kanyang enerhiya at sinuntok ang makina, ngunit pinagpawisan siya ng malamig nang mabasag ang aparato dahil sa impact. Nag-alala si Su-hong na baka kailanganin niyang bayaran ang pinsala at tumakas na parang baliw nang may sumigaw sa malapit dahil sa ingay. Isang matandang lalaki na nakapajama ang dumating sa lugar at nasindak nang makita ang basag na tester. Nagninit-nit siya sa galit, inaakalang ang may kasalanan ay sina Chen Shan at Li Tao, dahil tanging ang dalawang paslit na yon lang ang may kakayahang gawin ito sa eskwelahan. Sumigaw siya, nangangakong tuturuan sila ng leksyon kapag nagsimula na ang klase. Kinabukasan, isang malaking grupo ng mga estudyante ang nagtipon sa gymnasium ng Star City No. 1 High School. Sa likod, tinanong ni Su-hong ang kanyang kaibigan kung bakit mukhang binugbog si Chen Shan. Ibinulong ng kanyang kaibigan na natuklasan ng principal na sinira ni Chen Shan ang tester sa outdoor training grounds. Dahil tumangging umamin si Chen Shan sa ginawa, pinarusahan siya ng principal, bagamat napagtanto ni Su-hong na sinagot ng ibang estudyante ang kasalanan niya. Nananawagan ang principal ng katahimikan at ipinakilala ang kanyang dating kasamahan sa pakikipaglaban, si Chen Chan, na isang Tier 3 martial artist. Inanunsyo niya na ituturo ng panauhin sa lahat ang Thunder Rush Fist, na isang C-rank technique. Nagdiwang ang mga estudyante dahil ito ang unang pagkakataon nilang makakita ng Tier 3 martial artist, at ang mga ganoong teknike ay karaniwang nagkakahalaga ng daan-daang libo sa tuition sa mga pribadong dojo. Naalala ni Su-hong na ito rin ang ginamit ni White Fox sa kanilang laban, at tumango sa sobrang lakas nito. Napagtanto niyang dapat niyang samantalahin ang pambihirang pagkakataong ito para matutunan ang skill ng libre, dahil kung gusto mong matutunan ang ganitong klaseng C-rank martial arts sa labas, ang registration fee pa lang ay aabot na sa daan-daang libo. Binalaan ni Chen Chen ang klase na ipapakita niya ang teknike mula simula hanggang dulo ng 10 beses, at kung gaano karami ang matututunan nila ay nakasalalay sa kanilang sariling pagsisikap. Pumuesto siya at sumuntok para ipakita, ipinapaliwanag na sa basic level, ang isang suntok ay maglalabas ng tunog ng kulog.
Sa proficient level, ang isang suntok ay naglalabas ng 3 tunog ng kulog habang ang micro level ay naglalabas ng 5 tunog. Nagtapos siya sa pagpapakita ng kanyang kasalukuyang realm, ang mastered level, na naglalabas ng 7 tunog. Ipinaliwanag niya na ang pag-abot sa perfect realm ay nagbibigay daan sa 9 na tunog, ngunit sinabihan ang mga estudyante na huwag maging masyadong ambisyoso dahil ang pag-abot sa basic ngayon ay isang tagumpay na. Nagsimula nang magsanay ang mga estudyante, at pagkaraan ng ilang oras, pagod na sila na halos walang progreso. Dumaing ang kaibigan ni So-hong na hindi niya talaga ito matutunan dahil masyadong mahirap ang mga C-rank martial arts. Tinanong niya si So-hong kung natutunan niya ito, ngunit napansin niyang biglang nawala ang kanyang kaibigan sa Yilin. Samantala, matagumpay na naabot ni Chen Shan ang basic level, na nagpataka sa kanyang mga kasamahan kung paano binuo ang kanyang utak para maging isang henyo. Itinuro ng principal si Chen Shan kay Chen Chan, tinawag siyang number 1 genius ng paaralan at tinanong kung interesado ang mandirigma na gabayan siya. Nakakatuwa para kay Chen Chan ang suhestyon, tumango na sa ibang mga lungsod, ang ganitong antas ng talento ay itinuturing lamang na karaniwan. Kalaunan, lumabas ang 2 lalaki, at nagreklamo si Chen Chan na nasayang lang ang kanyang oras dahil masyadong mahina ang batch ng mga estudyante. Ikinatwiran ng principal na sapat na ang kahit isang estudyante lang na umabot sa basic at tinanong kung umaasa ba siyang makahanap ng isang top-tier na henyo doon. Sinabi ni Chen Qian na ang paglilinang ng martial daw ay napakalupit at ang talento ay napakahalaga, habang sumang-ayon ang principal na imposible ang umasa lang sa pagsisikap ng walang pagkakataon. Naantala ang kanilang usapan nang makarinig sila ng isang tunog at nakita si So-hong na nakatayo sa malapit. Ang kanyang katawan ay kumikislap sa matinding kuryente. Sumigaw si Chen Qian sa gulat, nakilala ang 7 Sound Thunder Rush Fist, at nagtataka kung paano napunta sa eskwelahan ang isang dalubhasa sa ganoong antas. Habang iginigiit ng principal na imposible ito dahil hindi pa siya nakarinig ng ganoong espesyalista, ngunit itinuro na ang lalaki ay nakasuot ng uniforme ng estudyante. Hindi makapaniwala si Chen Qian na naabot ng isang estudyante ang mastered level pagkatapos lamang ng kalahating araw na pagtuturo. Sumuntok ang ating bida, at nagpanik ang principal nang makarinig siya ng 9 na magkakaibang tunog ng kulog. Labis na nasabik si Chen Qian, na pagtanto na nasaksihan niya ang perfect realm. Nag-ipon siya ng enerhiya sa sarili niyang kamao, at muling ginawa ang teknike, matagumpay na nakagawa ng 8 tunog. Idineklara niya na ang 9 Sound Thunder Rush Fist ng estudyante ang nagbigay sa kanya ng inspirasyong kailangan niya para malampasan ang sarili niyang limitasyon. Tumakbo ang 2 patungo sa estudyante para makita kung sino siya, ngunit pagdating nila, nakaalis na si So-hong. Habang nasa malayo na, iniisip niya kung gaano kapagod ang paglinang ng isang C-rank martial skill kumpara sa rank na Vajra Fist. Tiningnan niya ang kanyang system at nakita na naabot na ng kanyang Thunder Rush Fist ang perfect level. Pinag-isipan niya kung paano makakakuha ng mas maraming martial value para maabot ang martial artist rank. Iniisip kung sapat na ba ang normal na sparring o kailangan niyang makipaglaban ng buhay at kamatayan. Makalipas ang ilang panahon, dumating siya sa kanyang pinagtatrabahuhan, ang Raging Thunder Dojo. Sa loob, nakakita siya ng ilang martial artist na nagsasanay gamit ang mga sibat. Tinanong siya ng isang kapwa martial artist kung bakit siya pumasok ngayon, at sumagot si So-hong na gusto lang niyang magsanay ng kaunti. Napansin niya ang isang lalaking may lilang buhok na tinalo ang isa pang nagsasanay, at sinabi ng lalaking may lilang buhok, ang lakas ng loob mong sabihin na pangit magturo ang guro ko. Kung mahina ang iyong pangunawa, aminin mo. Bakit ka pa nagdadahilan dito? Nagtanong si Su kung ano ang nangyayari, at ipinaliwanag ng isang lalaki na ang guro ni Lian ay isang bagong dating na instruktor na napakalakas ngunit hinahamak ang mga karaniwang tao tulad nila at nagtuturo ng pabaya. Si Lian, ang kanyang disipulo, ay napakalakas din at mayabang. Naghahanda si Lian na saktan ang isang walang kalaban-laban na kalaban, ngunit namagitan si So-hong sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang braso at pagsasabing tumigil. Nainis, hinamon siya ni Lian sa isang laban sa ring. Pumayag siya, ngunit pumasok ang instruktor sa silid at inutusang magsimula ang klase. Tumalikod si Lian, sinasabing swerte ang lalaki, at naisip ni So-hong na masyadong mayabang ang taong ito. Inanunsyo ng instruktor na ngayon ang huling araw na ituturo niya ang Raging Sea Spear Technique, at gagawin niya lamang ito ng isang beses. Pumwesto siya at naisip sa sarili na sapat na ang isang beses na pagpapakita dahil naniniwala siyang basura ang mga estudyante na hindi rin naman ito matututunan. Nanonood si So-hong ng may focus na pagtanto na ang ubod ng teknike ay may momentum na parang walang katapusang higanteng alon. Pagkatapos ng maikling pagpapakita, iniwan ng instruktor ang mga estudyante para magsanay mag-isa. Galit na galit ang mga estudyante sa kakulangan ng turo, ngunit nag-focus si So-hong at sinimulang gawin ang mga galaw ng perpekto. Habang iginagalaw niya ang kanyang sibat, isang aura na parang tubig ang dumadaloy kasama nito. Habang nagpapatuloy siya, namangha ang iba, tinawag siyang isang prodigy. Nagtataka sila kung masyado ba silang tanga para matutunan ito.
Dahil sa ingay, bumalik si Lian na nagtatanong kung bakit sila nag-ingay at kung sino ang nakatuto nito. Nagulat siya nang makitang natutunan talaga ni Su Hong ang spear technique. Naisip ni Lian na kailangan niyang alamin ang lalim ng lalaki dahil magiging interesante kung isa talaga siyang henyo. Nag-alok siyang bigyan siya ng ilang payo. Pumayag si Su, kaya hinawakan ni Lian ang kanyang sibat at umatras ang lahat ng iba pang lalaki. Binalaan ng isa si Su Hong na huwag maging padalos-dalos dahil napakalakas ni Lian sa kabila ng masamang ugali nito at sinabi ni Su na huwag mag-alala. Inihanda niya ang kanyang sarili at sinabing, sige, turuan mo ako. Sumalakay si Lian gamit ang micro-level ng Raging Sea Spear Technique. Huminga ng malalim si Su at gumanti gamit ang Raging Sea Spear Technique sa proficient level. Natigilan si Lian, hindi maintindihan kung paanong ang isang baguhan ay naabot ang ganoong antas ng kasanayan ng napakabilis. Habang sumusugod si Su Hong at nagbanggaan ang dalawang atake sa isang malakas na pagtutuos, hindi maintindihan ni Lian kung paano naabot ng isang hindi pa man martial artist ang proficient level sa teknike na ito ng napakabilis. Nakakita ng pagkakataon ng ating bida at nagawang patalsikin ang sibat mula sa kamay ng kanyang kalaban sa isang mabilis na galaw. Lumabas ang isang system notification, ipinapaalam sa kanya na nakakuha siya ng 35 martial value points sa pagtalo sa isang kalaban na mas mataas ang antas. Habang sa wakas ay naintindihan niyang nagbibigay din ng puntos ang ordinaryong sparring at pinag-isipang maghanap pa ng mga taong makakasparing sa hinaharap. Napaluhod si Lian, iniisip na imposibleng may makapag-aral ng Raging Sea Spear Technique hanggang sa proficient realm ng ganoon kabilis. Kinu-question niya ang lahat ng taon ng kanyang pagsasanay, iniisip kung para saan pa ang kanyang pagsisikap kung malalampasan lang siya ng ganoon kadali. Dahil galit pa rin, lumundag siya para umatake dahil pakiramdam niya ay napahiya siya at walang silbi. Bago niya pa matamaan si Su Hong, sumigaw ang kanyang master na tumigil siya. Lumapit ang guro at malakas na sinampal si Lian sa mukha, sinasabi sa kanyang disipulo na kung hindi niya kayang harapin ang kabiguan, hindi siya isang tunay na martial artist. Napaisip ang instructor kung paanong natutunan ni Su Hong ang Raging Sea Spear Technique hanggang sa proficient realm matapos manood ng isang beses lang. Iniisip na kahit ang mga henyo sa Magic City o Imperial Capital ay hindi ganoon kalupit. Dahil alam niyang may talento si Lian ngunit sobrang mayabang, naniniwala siyang makakabuti sa bata na matalo ng isang henyong tulad nito. Bahagyang yumuko ang guro kay Su Hong at humingi ng paumanhin, sinisisi ang sarili niyang kakulangan sa mahigpit na disiplina. Naisip ni Su Hong sa sarili na ang bilis magbago ng ugali ng lalaki. Umalis siya sa dojo di nagtagal dahil sa sobrang pagod, ngunit masaya siya sa dami ng martial value at mga bagong skill na natutunan niya. Naalala niyang ilang araw na lang ay school exam na at ang mga mayayamang estudyante ay nakapaghanda na ng mga high-end na alloy na armas, kaya nagpasya siyang kailangan din niyang maghanda ng armas para sa exam sa lalong madaling panahon. Dahil komportable siyang gamitin ang mahabang sibat, nagpasya siyang sibat na lang ang gagamitin niya mula ngayon at naghanap ng isang alloy na mahabang sibat. Gayunpaman, nag-aalala siya dahil ang kaunting pera niya ay hindi sapat para ipagamot ang sakit ng kanyang tiya, lalo na para bumili ng alloy na armas na nagkakahalaga ng 69,800 coins. Nag-isip siya kung may iba pang paraan para kumita ng pera. At habang naglalakad, nakakita siya ng balita sa telebisyon sa loob ng isang tindahan na nagsasabing dumarami ang mga ferocious beast araw-araw at nananawagan ang City Lord sa mga martial artist na manghuli ng mga ito kapalit ng malalaking pabuya. Napagtanto niyang isa itong magandang pagkakataon para lumabas ng lungsod at manghuli ng mga halimaw. Samantala, sa kanilang bahay, sinabi ng tiya sa kanyang asawa na walang lohika sa kanyang desperadong pagtatrabaho dahil binigyan na sila ni Su Hong ng malaking halaga ng pera. Alam ito ng tiyuhin ngunit sa tingin niya ay hindi tama na ipasa ang buong responsibilidad sa pagsuporta sa pamilya sa bata kaya pinipilit niyang mag-ipon pa ng yaman para sa mga bata habang kaya pa niyang magtrabaho. Dumating si Su Hong sa bahay at sinabihan ang kanyang tiya na siya na ang gagawa ng mga gawaing bahay. Sinabi niya sa kanyang tiyuhin na huwag nang lumabas para magtrabaho dahil kaya na niyang kumita ng sapat na pera, gusto niyang manatili na lang sa bahay ang kanyang tiyuhin at alagaan ang kanyang tiya. Sumagot ang tiyuhin na maganda pakinggan pero hindi niya kayang manatiling walang ginagawa. Ngumiti ang tiyuhin at nag-thumbs up, sinasabing huwag mag-alala dahil kumikita lang siya ng kaunting pera para sa pang-araw-araw na gastusin at hindi niya pinipilit ang sarili. Idinagdag ng tiya na kakailanganin ni Suo na gumastos ng malaking pera sa pagsasanay ng martial arts sa hinaharap, kaya gusto nilang magtipid hanggat maaari. Naisip ni Su Hong na sanay na sa hirap ang kanyang tiyuhin at tiya, at hindi sila mapapanatag na magretiro hanggat hindi siya kumikita ng sapat na pera para sa buong buhay nila. Nagpasya siyang hindi niya maaaring palampasin ang pagkakataong manghuli ng mga ferocious beast. Nang gabing iyon sa rooftop, dahil alam niyang mapanganib sa kabubatan, ginamit niya ang system para idagdag lahat ng nakuha niyang martial value sa kanyang vitality para sa kaligtasan. Umabot sa 75.2 ang kanyang vitality, isang hakbang na lang para maging isang martial artist.
Makalipas ang 2 araw sa school Yelen, pagod na pagod siya matapos pilitin ang sarili. Sa wakas ay nagawa na niyang dalhin ang lahat ng kanyang martial skills, kasama na ang Thunder Rush Fist, Raging Sea Spear Technique, Vajra Fist, Floating Light Palm, at Void Step sa Perfect Realm. Pakiramdam niya'y handa na siyang umalis ng lungsod at dumating siya sa martial artist base sa Star City, iniisip kung gaano kalayo ang lugar na ito. Habang naglalakad, napansin niyang kahit maraming beses na niya itong nakita sa ito ang unang pagkakataon niyang pumunta sa martial artist base. Ang mga martial artist na karaniwang bihira makita ay punong-puno sa mga kalsada. Binasa niya ang listahan ng pabuya, tumatango na ang mga non-ranked na beast ay nagbibigay ng 300 Blue Star Coins. Ang mga Tier 1 Initial Stage na beast ay 1,000, ang mga Tier 1 Middle Stage na beast ay 3,000, habang ang mga Tier 1 High Stage na beast ay 5,000 at iba pa. Pagkatapos noon, nalaman niyang kailangan niyang putulin ang kaliwang tenga ng isang ferocious beast bilang patunay, kung hindi ay hindi mababayaran, at naisip niyang medyo primitive ang paraang ito. Nakakita siya ng isang lalaki sa counter na may bag at inakala niyang puno ito ng mga tenga. Biglang may dumating na grupo at inutusan ang lahat na tumabi, inanunsyo na dumating na si Young Mastery. Naging interesado si Su Hong dahil ang kasuotan at aura ng lalaki ay medyo kamukha ni White Fox mula sa underground arena. Narinig niya ang mga taong nagbubulungan na si Young Master Ye ay binugbog ng isang tao ilang araw na ang nakalipas at nagtatago mula noon. Tumingin siya sa grupo at tumingin pabalik si Young Master Ye sa kanya na may ngisi. Napagtanto ni Su Hong na ang panganib ay hindi lang nagmumula sa mga ferocious beast kundi pati na rin sa mga tao, kaya kailangan niyang mag-ingat. Nakarating siya sa tarangkahan at tinanong ng gwardiya kung talagang papasok siya sa kabubatan ng mag-isa. Mabilis na sumang-ayon si Su at pinapasok siya ng gwardiya. Habang pumapasok siya, tiningnan siya ng gwardiya, iniisip na isa lang siyang ignorante at walang takot na bata. Tumawid si Su Hong sa tarangkahan at pumasok sa gubat, desididong bumalik na puno ng huli. Makalipas ang 2 oras, nag-alala siya dahil wala pa siyang nakikitang kahit isang beast, iniisip kung naubos na ba sila at nagpa siyang maghanap sa mas malalim na bahagi ng gubat. Habang nagsisimula siyang tumakbo, may nakita siya at huminto. Isang higanting lobo ang lumitaw sa harapan niya. Nakilala niya ito bilang isang Tier 1 Initial Stage na ferocious beast mula sa kanyang mga aklat na tinatawag na Nether Moon Wolf. Umalulong ng malakas ang lobo at sumugod sa kanya. Nang aatake na sa kanya ang lobo, iniwasan niya ang atake. Nag-ipon siya ng enerhiya sa kanyang kamay at sumuntok gamit ang Thunder Rush Fist na nagpatalsik sa lobo sa isang puno at bumagsak itong patay sa lupa. Lumapit siya dito at tiningnan ang kanyang mga kamay na nanginginig. Sa wakas ay naramdaman niya ang pakiramdam ng pakikipaglaban sa isang halimaw, tumatango na mas kapanapanabik pa ito kaysa sa inaasahan niya. Napagtanto niyang kayanan niyang pumatay ng Tier 1 Initial Stage na ferocious beast sa isang galaw lang at iniisip kung ano ang mangyayari kung kalabanin niya ang isang Tier 1 Middle Stage na ferocious beast. Habang iniisip niya ito, isang higanting galit na itim na oso ang lumitaw sa likuran niya. Tinalo niya ang Tier 1 Middle Stage na ferocious beast na ito sa isang suntok lang. Napagtanto niyang hindi na magiging problema sa kanya ang mga Tier 1 na halimaw, kaya kailangan niya lang iwasang galitin ang mga Tier 2 na ferocious beast para manatiling ligtas. Pinutol niya ang mga tenga ng beast at napansin na nakakuha na siya ng 3,000 bilang premyo. Sa sandaling iyon, nagbigay ng paalala ang kanyang system, sinasabing sapat na ang kanyang naipong martial value para mag-breakthrough bilang martial artist at hinihimok siyang mag-upgrade sa lalong madaling panahon. Masaya siya na sa wakas ay makaka-level up na siya. Bigla siyang nakaramdam ng napakalakas na presyon. Nagtataka siya kung anong uri ng ferocious beast ang may ganoong kasidhing aura, tumatango na isa itong beast na nasa ibang antas. Tumakbo siya para imbestigahan ang pinagmulan at narating ang lokasyon. Nagulat siyang makita ang isang Black Jade Giant Python, na isang Tier 1 late stage na ferocious beast na kasalukuyang nilalabanan ng ilang mandirigma. Inatake ng halimaw ang mga mandirigma at inihagis sila sa mga bato. Dahil nakatayo si Su Hong sa parehong bato, nakita siya ng python at inatake rin siya ng higanteng python. Nagawa niyang iwasan ang atake sa pamamagitan ng pagtalon, ngunit masyadong mabilis ang ahas at tinamaan siya ng buntot nito na nagpatalsik sa kanya sa malayo. Umubo ng dugo si Su Hong at nakita ang katawan ng isang lalaki na hati sa gitna na may sibat na nakahandusay sa malapit. Pinunasan niya ang kanyang bibig at nagpa siyang hiramin muna ang sibat. Tumayo siya sa harap ng ahas. Hindi nagsayang ng oras ang halimaw sa pag-atake, ngunit umiwas si Su Hong habang iniisip na ang pagpatay sa isang halimaw sa antas na ito ay karaniwang nangangailangan ng kooperasyon ng ilang martial artist na may kaparehong antas. Alam niya na kahit na ang lahat ng kanyang martial skills ay nasa perfect realm na nagbibigay daan sa kanya na madaling pumatay ng isang raging black bear, iba ang kaso sa ahas na ito. Tumalon siya sa isang puno at ginamit ang void step sa perfect level para tumaas. Doon lang niya ginamit ang Raging Sea Spear Technique sa perfect level.
Inihagis niya ang sibat at tumusok ito sa katawan ng halimaw. Tumakbo siya para kunin ang sibat. Nang makuha niya ito, nag-ipon siya ulit ng enerhiya at inihagis muli ang kanyang sibat at tumusok ito muli sa katawan ng halimaw. Pagkatapos noon, tumakbo siya para kunin muli ang sibat habang umiiwas sa atake ng halimaw. Ipinagpatuloy niya ang ganitong paraan dahil alam niyang masyadong malaki ang pagkakaiba ng laki ng kanilang katawan. Napansin niyang mahirap magbigay ng nakamamatay na suntok sa isang tama lang, kaya kailangan niya muna itong pahinain hanggat maaari. Habang iniisip niya yon, muntik na siyang tamaan ng isa pang atake, ngunit gumanti siya gamit ang Thunder Rush Fist. Agad siyang umatras para palayuin ang distansya mula sa higanteng python. Kailangan niyang humanap ng butas, umatake, at mabilis na lumayo. Inaamin niyang medyo nakakapagod ang ganitong laban, pero ang bentahe ay kaligtasan. Napansin niyang tila malapit na ring maubusan ng lakas ang ahas, at nagpasya siyang kailangan na lang niyang gumalaw-galaw sa paligid nito ng ilang beses pa para mapabagsak ito. Sinabihan niya ang beast na sige lang. Bigla siyang nakaramdam ng papalapit. Lumingon siya at nakitang sinusubukan siyang atakihin ng isang mandirigma. Sa gulat, hinarang ni Sohong ang paparating na atake, ngunit tumalsik siya sa malayo. Bumangon siya habang umuubo at tinanong kung sino ang mga taong ito. Si Young Master iyon na tumawa at nagkomentong nagkita na naman sila. Tinanong niya si Suo kung paano kung ibigay na lang niya ang Black Jade Giant Python na ito sa kanya bilang regalo. Habang papalapit ang grupo kay Sohong, nagkomento si Young Master Yi na noong nakita niyang umalis si Suo sa lungsod ng mag-isa, sigurado siyang mabilis itong mamamatay. Idinagdag niya na hindi niya inaasahan ang ganoong kataas na swerte, tumatango na hindi lang siya nakaligtas, kundi natuklasan pa niya ang Black Jade Giant Python habang malubha itong sugatan. Napagtanto ni Sohong kung ano ang nangyayari dahil tila kararating lang ng grupo para sabihin iyon. Nag-alala siya dahil lamang sila sa bilang, at pakiramdam niya ay hindi niya sila kayang harapin ng direkta. Habang iniisip niya ito, umatake muli ang lalaking nakamaskara. Nainis si Sohong sa ginawa nito at tinanong kung sa tingin ba nila ay hindi niya sila kayang talunin dahil lang sa tinamaan siya ng patalikod na atake. Umatake rin siya at nagbanggaan ang kanilang mga kamao, at hindi makapaniwala ang brawler sa nakakatakot na lakas na kanyang nararanasan. Bukod pa rito, tinamaan siya ng suntok diretsyo sa mukha na naging sanhi ng pagbagsak niya sa sahig na walang malay. Naalala ni Yaifeng ang Vudra Fist at nahinuha na ang bata ay si Minotaur. Nalaman din ni Sohong na ang lalaki ay ang White Fox na dati niyang nakalaban sa arena. Idineklara ni Yaifeng na hindi pa siya nakaranas ng ganoong kahihiyan sa harap ng manonood at inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin siya. Kinuha ni Sohong ang kanyang sibat at nagsimulang tumakbo, pinangunahan ang grupo habang hinahabol nila siya sa kailaliman ng gubat. Nagbabala ang espadador na mas marami sila at hindi dapat matakot sa isang tao lang. Biglang lumitaw si Sohong sa likuran niya at sinuntok siya gamit ang Thunder Rush Fist na naging sanhi ng pagkahimatay ng lalaki dahil sa lakas ng suntok. Nababalisa si Yaifeng dahil hindi niya maintindihan kung paano makagalaw ang isang tao ng ganoon kabilis. Mabilis na nagbago ang grupo mula sa paghabol patungo sa pagdepensa, natatakot habang naririnig ang tunog ng 9 Echo Thunder Rush Fist. Napansin nila na kahit isang Tier 3 martial artist ay hindi kayang gawin ito sa ganoong perpektong antas. Nagsimulang pagpawisan ng malamig si Yaifeng dahil wala siyang ideya kung paano nagkaroon ang isang teenager ng perpektong Vajra Fist at perpektong Thunder Rush Fist. Pinagmamasdan sila ni Sohong mula sa malayo, iniisip na kung hindi lang siya katatapos makipaglaban sa higanting sawa, agad niya sanang natalo silang lahat. Inihagis niya ang kanyang sibat dahil kailangan niyang gumawa ng pagkakataon para isa-isahin sila. Tumusok ang sandata sa lupa malapit sa grupo at lahat sila ay gulat na napatingin dito. At gamit ang paglihis na ito, lumapit siya sa isa sa mga lalaki at tinuhod sa mukha at bumagsak ito sa lupa na walang malay. Iminungkahi ng huling natitirang alipores kay Yaifeng na umalis na sila dahil masyadong malakas ang kalaban, ngunit tumanggi si Yaifeng, sinabing hindi niya kayang gawin yon. Nagsimulang gumalaw ng mabilis si Sohong sa pagitan ng mga puno, ngunit bigla siyang lumitaw sa pagitan nilang dalawa at umatake, pinatumba ang huling alipores at agad na naglaho. Hindi lang maintindihan ni Yaifeng kung paano lumakas ng ganito ang isang bata sa loob lamang ng ilang araw. Biglang lumitaw si So sa likuran niya, ngunit sa kanyang paglingon, nawala na naman si So. Sa pagkakataong ito, sinubukan ni So na umatak gamit ang sibat, ngunit napansin siya ni Yaifeng at lumingon, sumugod kay Sohong at ginamit ang kanyang Void Breaking Finger attack. Ngunit madaling naiwasan ni So ang ataking iyon at tumama ito sa puno. Napakalakas ng tama kaya't nabasag nito ang isang puno, at patuloy siyang nagpakawala sa lahat ng direksyon, umaasang may tatama kahit samba lang. Napansin ito ni Sohong dahil malakas ito at inisip na baka isa itong rank A technique. Sumigaw si Yaifeng na natandaan na niya ang mukha ng bata. Nagbabala siya na kung masasaktan siya, tiyak na papatayin niya ang buong pamilya nito pagbalik niya. Nagalit si Sohong nang marinig ang mga salitang iyon at lalo pang binilisan ang kanyang kilos.
Nagsimulang banggitin ni Yifeng na ang kanyang tiyuhin ang supervisor ng martial artist base at ang kanyang ama ay. Ngunit bago pa niya makumpleto ang pangungusap, lumitaw si So-hong at sinuntok ng diretsyo sa mukha ni Yifeng na nagpatalsik sa kanya sa ere na parang bala ng kanyon. Bumagsak siya sa lupa kung nasaan dati ang ahas, at habang sinusubukan niyang bumangon, lumapit si So-hong at sinabing hindi niya dapat ginamit ang kanyang pamilya para pagbantaan siya. Malubhang nasugatan si Yifeng at nagtataka kung paano naging ganoon kalakas ang isang tao gayong malinaw na hindi siya isang martial artist. Sumigaw siya, nagtatanong, sino ka ba talaga? At habang nagsasalita siya, lumitaw sa likuran niya ang Black Jade Giant Python at tinapos siya gamit ang buntot nito. Pagkatapos ay sumitsit ito ng malakas, at napagtanto ni So-hong na masyado siyang nagtagal sa laban, na nagbigay daan sa halimaw na makabawi ng lakas. Sa wakas ay nagkamalay ang grupo ng mga alipores, na pagtantong kakaiba ang lakas ng teenager na kanilang nilabanan. Nagtataka sila kung saan napunta ang kanilang Yaong Master, at kung nagawa nitong tapusin ang paslit. Bigla nilang napansin si So-hong na tumatakbo papalapit sa kanila. Naghanda sila para sa laban, ngunit sinigawan niya sila na umalis. Sa likuran niya, sumusugod ang Black Jade Giant Python sa kanilang direksyon. Dalawang mandirigma ang hindi nakagalaw sa tamang oras, agad silang nilamon ng ahas. Isang system notification ang lumabas na nagsasabing dahil hindi direkta niyang napatay ang dalawang martial artist, nakakuha siya ng 60 martial value points. Ganoon din ang sinapit ng espadador nang patayin siya ng halimaw, na nagbigay kay So-hong ng isa pang 30 puntos para sa hindi direktang pagkamatay. Nagulat siya, iniisip na wala siyang ideya na posible palang makakuha ng puntos sa ganitong paraan. Naghahanda ang ahas na atakihin siya sunod, ngunit tumalon siya sa ere gamit ang kanyang void step. Nakakolekta na siya ng sapat na puntos para maging isang martial artist at alam niya na kung makakahanap siya ng ligtas na lugar para mag-breakthrough, ito ay magiging perpekto. Sakto, nakakita siya ng isang kuweba sa unahan. Tumakbo siya sa pasukan at bumangga ang halimaw sa mga bato, hindi makasunod dahil masyadong maliit ang butas. Pagpasok sa loob, nakita niyang pilit na pinipilit ng ahas na makapasok. Mabilis niyang binuksan ang kanyang system at sinimulang gastusin ang kanyang martial value points sa abot ng kanyang makakaya. Habang tumataas ang kanyang vitality, sobrang init ng pakiramdam ng kanyang buong katawan na parang may lava na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Umabot sa 100 ang kanyang vitality, at isang notification ang nag-anunsyo ng kanyang breakthrough sa pagiging Tier 1 martial artist. Nakaramdam si So-hong ng matinding kapangyarihan na umaapaw sa kanyang katawan ngayong isa na siyang tunay na martial artist. Tumingin siya sa ahas, idineklara na ngayon ay siya naman ang aatake. Gumalaw siya para umatake at tinamaan ang naipit na halimaw na nagpatalsik dito, ngunit hindi pa siya tapos. Tumalon si So-hong at sinubukang gamitin ang kanyang Vajra Fist, ngunit matalino ang halimaw at ginamit ang buntot nito para umatake mula sa likuran. Sinalag ito ni So, ngunit malakas ang atake at nagawa pa rin siyang masugatan ng kaunti. Mahigpit na hinawakan ni So-hong ang kanyang sibat at inihagis ito sa katawan ng halimaw. Pagkatapos ay inihanda niya ang kanyang Thunder Rush Fist at sinuntok ang ulo ng ahas, marahas itong ibinagsak sa lupa. Habang nawawala ang alikabok, nakatayo siya sa ibabaw ng bangkay, tumatango na nakakuha siya ng 72 martial value points sa pagpatay. Naisip niya na ang pangangaso ng mga mababangis na hayop ay nangangailangan ng pagputol sa kaliwang tainga para sa bayad, ngunit nagtataka siya kung ano ang gagawin dahil walang tainga ang mga ahas. Dahil walang nakikitang mas magandang opsyon, nagpa siya siyang umalis. Sa kanyang pagbabalik, natagpuan niya ang walang buhay na katawan ni Yifeng. Iniisip niya na ang sinapit ng binata ay mas madali pa kumpara sa banta na ginawa nito sa kanyang pamilya. Nagpa siya siyang kapkapan ang katawan upang makahanap ng isang bagay na kapaki-pakinabang at natuklasan ang isang manual para sa E-rank martial skill, Void Breaking Finger. Pagsapit ng gabi, bumalik siya sa kuweba at hinarangan ng mga bato ang pasukan. Nag-concentrate siya sa manual dahil naisaulo na niya ang buong panimulang pamamaraan. Pumasok siya sa kanyang mental space sa pamamagitan ng system upang mabilis itong makabisado. Lumitaw ang isang clone at agad na umattack gamit ang teknik. Umiwas si So-hong at nagsimulang magsanay ng kakayahan upang mapabuti ang kanyang pag-unlad na mabilis na umabot sa 73%. Gayunpaman, habang nagsasanay siya, tumagos ang atake ng clone sa kanyang ulo at umalis siya sa system space. Napagtanto niya na kahit sa basic realm, nagdudulot ng napakalaking pressure ang teknik. Nagpa siya siyang kailangan niyang maghanap ng halimaw para subukan ang lakas nito. Pagkalipas ng 3 araw, habang nangangaso ng mababangis na hayop, ginamit niya ang Void Breaking Finger at madaling nakapatay ng isang hayop. Sa wakas ay naabot niya ang perpektong antas at iniisip na ang kapangyarihang ito ay tunay na karapat-dapat sa isang E-rank martial skill. Pagkatapos niyon, bumalik si So-hong sa martial artist base. Nagulat ang mga tao sa paligid, hindi makapaniwala sa laki ng kanyang huli, na may kabuang 406,000 Blue Star Coins. Nag-aalala siya na baka masyado siyang maraming napatay na hayop at masyadong nakatawag ng pansin sa sarili.
Bigla, isang pagsabog ang yumanig sa base. Nagtataka si Sohong at ang iba pa kung inaatake ba ang base dahil tila imposible para sa ganoong lugar na puntiryahin. Dumating ang namamahala sa base, si Iki. Siya ang tiyuhin ni Yifeng at naglalabas ng isang aura. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na harangan ang base at huwag hayaang makatakas kahit isang tao. Tinanong ng staff ang supervisor kung ano ang nangyari. Sumigaw si Iki na ang kanyang pamangkin na si Yifeng at ang 4 na martial artist na kasama niya ay patay na lahat. Nagulat ang mga tao na ang isang grupo ng 5 ay naubos. Ilang mandirigma ang tahimik na nagdiwang, alam na si Yifeng ay isang salot na nagnanakaw sa iba dahil sa koneksyon ng kanyang pamilya. Inanunsyo ni Iki na nawawala ang isang E-rank martial skill sa katawan ni Yifeng at inutos na kakapan ang lahat para alisin ang mga suspect. Napagtanto ni Sohong na ang mga bangkay ay pinatay ng higanting sawa, kaya hindi dapat maiugnay sa kanya ang pagkamatay. Gayunpaman, napansin niya ang isang babae na lumapit kay Iki at may sinabi sa kanya, at tumingin si Iki kay So pagkatapos marinig iyon. Iniisip ni Sohong na siya ang kanilang pinupuntirya. Naglakad si Iki palapit sa kanya at nagkomento na narinig niyang mag-isang pumatay ang little brother ng mga mababangis na hayop na nagkakahalaga ng 400,000, sinabing kahanga-hanga ang kanyang mga kasanayan. Ang babae kanina, na nakatayo sa likod ng supervisor, ay nagsabi na sa tingin niya si Sohong ay nasa pinakamataas na Tier 1 initial stage na martial artist at nagtataka kung paano niya napatay ang napakaraming halimaw. Ipinahayag niya na malamang ay kinuha niya ang backpack ni Yifeng at inutusan ang mga bantay na kakapan siya kaagad. Naglakad ang mga bantay palapit sa kanya, sinasabihan ang bata na huwag manlaban kundi hindi sila magiging magalang. Habang papalapit sila, itinutok ni So ang dulo ng sibat sa kanilang mga mukha. Natigilan ang mga lalaki na pagtantong hindi nila malinaw na nakita ang bilis ng sibat ng bata. Tinanong ni Sohong kung ano ang kanilang ginagawa at inanunsyo na siya ay isang mag-aaral ng Star City No. 1 High School. Kinuwestiyon kung talagang kakapkapan nila siya. Naisip ni Iki na ang principal ng No. 1 High ay laging protektado sa kanyang mga mag-aaral at hindi dapat kalabanin, ngunit ang bata ay lubhang kahina-hinala. Isinasaalang-alang niya na kung talagang kayang manghuli at pumatay ng napakaraming mababangis na hayop ng bata ng mag-isa, tiyak na isa siyang henyo. Kung magkamali sila at masaktan siya, mas malaki ang mawawala kaysa sa makukuha. Sinabi niya kay Sohong na inatake ang kanyang pamangkin at ninakaw ang kanilang family martial arts teknike, sinasabing kailangan niyang hanapin ang salarin at umaasang makikipagtulungan ang bata. Sumagot si Sohong na sana ay hindi magbintang si Iki ng isang mabuting tao nang walang basehan. Nag-alok ang supervisor ng 1,000,000 coins bilang kabayaran sa pagkapkap. Humingi si Sohong ng 30,000 sa halip. Iniisip niya na si Yifeng ay napatay ng higanting sawa, at hanggat hindi nila mahanap ang martial arts teknike, hindi nila matutunton sa kanya ang pagkamatay nito. Pumayag si Iki sa kasunduan. Habang kinakapkapan ng mga tauhan ni Iki si Sohong, sinabi niya sa kanila na maghanap ng mabuti, gustong makasiguro na hindi siya pinagbibintangan, pero wala silang nahanap. Inutusan Iki ang kanyang mga tauhan na bigyan ang lalaki ng 30,000 at paalisin na siya. Naglakad palayo si Sohong, iniisip na buti na lang at nilinis niya ang void-breaking finger manual, kung hindi ay magkakaproblema sana siya ngayon. Inutusan Iki ang kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang paghahanap hanggang sa masuri ang lahat, na nagsasabing walang sinuman ang pwedeng umalis. Nagpasya si So na maligo muna at magbihis bago pumunta sa Martial Artist Association para sa kanyang assessment at registration, dahil kailangan niyang makuha ang guidance technique sa lalong madaling panahon. Maya-maya, nakaupo siya sa isang kwarto sa hotel, tumatango na mayroon siyang 534 na martial value. Naisip niya na sa mga nakaraang araw, nakatuon siya sa pag-cultivate ng void-breaking finger at pangangaso ng mababangis na hayop, kaya hindi man lang niya nagamit ang mga puntos. Ipinapakita ng kanyang status window ang kanyang vitality na 103, spirit na 23, at physique mortal body na 6%. Napansin niya na ang isang Tier 1 initial stage martial artist ay nangangailangan ng 100 vitality points, habang ang Tier 1 middle stage ay nangangailangan ng 200. Napagtanto niya na kung gagamitin niya ang lahat ng martial value para sa vitality, madaragdagan niya ito ng 53.4 at 40 puntos na lang ang kulang niya para sa middle stage. Gayunpaman, nakita niya na hindi pa na-upgrade ang spirit at mortal body at iniisip kung ano ang epekto ng mga ito. Dahil marami na siyang martial value ngayon, nagpasya siyang tingnan ang epekto nito. Nagsimula siyang magdagdag ng punto sa spirit, ngunit matapos itong dagdagan, parang wala siyang naramdamang pagbabago. Sunod, nagdagdag siya ng punto sa kanyang mortal body at halatang halata ang pagtaas ng lakas. Nagpasya siyang magdagdag pa ng kaunti. Umabot sa 123 ang kanyang vitality, 26.5 ang spirit, at 36.1% ang kanyang mortal body. Nagpasya siyang itigil ang sa mortal body at magdagdag ng 200 martial value points sa vitality at ang natitirang puntos sa spirit.
Bigla niyang naramdaman na parang may walang katapusang lakas sa loob ng kanyang katawan, at ang kanyang mga kalamnan ay lumaki ng husto. Unti-unti siyang bumalik sa kanyang normal na anyo, at nakahinga ng maluwag, iniisip na kung mananatili siyang mukhang maskulado, hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag sa mga kakilala niya. Makalipas ang isang oras, dumating siya sa Star City Martial Artist Association, at sinabi sa receptionist na naroon siya para sumali sa martial artist assessment. Sinabi sa kanya ng babae na may staff na agad siyang asikasuhin. Napansin ng babae na napakabata niya at tinanong kung ito ang unang beses niyang kukuha ng assessment. Ipinaliwanag niya na para sa isang Tier 1 martial artist, kung ang vitality value ay umabot sa 100 at ang combat power score ay lumampas sa 1,000, pasado na ito. Nagbubulungan ang ibang mga kandidato tungkol sa kanya, nagtataka kung mag-isa lang dumating ang bata ng walang master. Ipinapalagay nila na ang pagpunta para sumali sa ganitong edad ay nangangahulugang gusto lang niya itong subukan. Pinapanood ni Su-hong habang inanunsyo ng isang assessor na si Fan Jia ay may 102 vitality points, ngunit ang combat power ay 922, ibig sabihin ay bagsak ang assessment. Susunod, lumabas si Liming mula sa makina na nagpapakitang may 105 vitality points na pumasa sa unang yugto. Lumipat si Liming sa combat power test kung saan sinuntok niya ang makina. Ang score niya ay 1,763 at pumasa siya. Nagkomento ang mga tao na ang kanyang lakas ay halos kapantay na ng isang Tier 1 middle stage martial artist. Napansin nila na disipulo siya ni Jiangming mula sa Raging Thunder Dojo at ginagamit pa niya ang Thunder Rush Fist. Napagtanto ni Su-hong na si Jiangming ang instructor na nakilala niya noon at nagtaka kung gaano karaming disipulo talaga ang lalaki dahil estudyante rin niya si Lian. Sinabi ni Liming kay Su-hong na siya na ang susunod. Habang pumapasok si Su sa makina, iniisip ni Liming na dumating siya para sa assessment sa ganitong edad dahil isa siyang henyo at nagtatanong kung kaya ba siyang tapatan ng bata. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang sumigaw ang mga tao, "Teka, sira ba itong vitality detector? Paanong napakataas ng vitality niya?" Inanunsyo ng assessor na ang vitality ni Su-hong ay 123 puntos at siya ay pumasa. Nagulat si Liming dito. Sinubukan niyang sabihin sa sarili na walang kwenta ang mataas na vitality at ang combat power ang lahat. Naghahanda si Su-hong para sa kanyang combat power test. Iniisip na dahil umangat na siya bilang martial artist at na-upgrade ang kanyang pangangatawan, tumaas ng husto ang kanyang lakas. Iniyaip niya na sapat na ang 40% na lakas, ngunit nag-aalala na kung masyadong mahina ang kanyang suntok at hindi pumasa ang combat power, magkakaproblema siya. Nagpasya siyang gamitin ang 50% ng kanyang lakas para makasiguro. Sinuntok niya ang makina, pinalipad ang detector sa hangin hanggang sa bumagsak ito at sumabog sa pader. Hindi makapaniwala si Liming at ang iba pa na napalipad niya ang detector sa isang suntok, tumatango na masyadong nakakatakot ang lakas. Napagtanto nila na parang hindi man lang siya gumamit ng anumang martial skills. Ang score sa sirang makina ay nagpapakita ng 3,004. Natulala ang mga tao, tumatango na ang combat power standard para sa isang Tier 1 high-stage martial artist ay 3,000 puntos lamang. Isang staff na nanonood mula sa malayo ang nagsabi sa kanyang guro na bumalik na ang bata at sadyang halimaw. Ang lalaki na nakilala ang bata ay nagsabing hindi na nakapagtataka. Samantala, sa kanyang opisina, naiinis ang presidente ng Star City Martial Artist Association, si Wu Lingxian. Nakita niya sa kanyang telepono na ang kalapit na sangay ng Yang City ay naglabas ng isa pang henyo na nagyayabang. Nag-aalala siya na kung hindi maglalabas ng mga henyo ang Star City, malapit nang matapos ang kanyang posisyon. Biglang pumasok ang isang empleyado, sumisigaw na may isang halimaw na lumitaw sa martial artist assessment. Ipinaliwanag niya na isang Tier 1 initial stage martial artist ang umabot ng 3,000 puntos at napalipad ang testing machine sa isang suntok, gamit lamang ang lakas ng katawan. Nagulat si Wu Lingxian sa balita. Sa loob ng Central Hall ng Martial Artist Association, sinabi ng isang empleyado kay Su-hong na ihahatid niya ito sa dalawa ni floor. Ipinaliwanag niya na kailangan muna nilang irehistro ang kanyang pagiging martial artist at pagkatapos ay kunin ang kanyang buwanang allowance. Nagpasalamat si Su sa tulong, ngunit biglang may lumitaw na babae at idineklara na siya na mismo ang hahawak sa bata. Nagulat ang empleyado na pagtantong ang presidente ng asosasyon ang nakikialam. Nagpakilala si Wu Lingxian kay Su-hong at sinabihan itong sumunod sa kanya. Pumayag siya at nag-isip tungkol sa kanyang reputasyon, tumatango sa isip na siya ang presidente ng Star City Martial Artist Association. Ayon sa mga chismis, isa siyang Tier 5 martial artist, bagaman iba ang itsura niya sa kanyang inakala. Dumating sila sa opisina ng presidente, kung saan tinanong siya kung estudyante ba siya sa Star City No. 1 High School. Binanggit niya na ang principal, ang matandang si Li Changshan, ay nagrereklamo sa kanya kamakailan na nalulungkot dahil dalawang ordinaryong Tier 1 martial artist lang ang nagawa ng paaralan ngayong taon. Ngunit lumalabas na nagtatago pala sila ng ganito kalaking henyo.
Nagtanong si Su-hong kung bakit siya dinala sa opisina nito at sinabing pumunta lang siya para irehistro ang kanyang martial artist at kunin ang buwanang allowance at guidance technique. Sinabi ni Wu Lingxian na huwag mag-alala, ipinaliwanag na inayos na niya sa mga tao ang kanyang pagpaparehistro at allowance. Tungkol naman sa guidance technique, personal niya itong ituturo sa kanya at tinanong kung gaano na ang alam niya tungkol sa mga ito. Nagnilay-nilay si Su-hong sa kanyang pinag-aralan, tumatango na sinasabi sa textbook na may mga katangian ang spiritual ki ng langit at lupa. Ipinaliwanag niya na ang guidance technique ay isang paraan para sipsipin ang ki na ito upang palakasin ang katawan, at ang pagsipsip ng iba't ibang katangian ay nangangailangan ng kaukulang guidance technique. Sinabi niya sa kanya na hindi mali ang textbook, ngunit nilinaw na ang mga guidance technique ay hindi lang mga paraan ng cultivation. Ginamit niya bilang halimbawa ang kanyang sariling Heavenly Flame Guidance Technique. Ipinaliwanag na pangunahing sinisipsip niya ang Fire Attribute Spiritual Ki. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pag-apoy sa kanyang kamay. Ipinaliwanag na habang pinapalakas nito ang katawan, nagbibigay din ito sa kanyang mga atake ng Fire Attribute Lethality. Ang pag-abot sa external release ng attribute attacks ay maaaring magpataas ng attack distance, at sinabi niya na para sa isang Tier 1 martial artist, kahit ang pagbalot lang ng isang bahagi ng attribute sa kamao ay itinuturing ng napakagaling. Nagulat si Su-hong dahil akala niya ang mga guidance technique ay para lang sa cultivation. Hindi itinuro sa mga textbook na maaaring gamitin ang mga teknike na ito para sa pag-atake. Ipinaliwanag ni Wu Lingxian na ang spiritual ki ng langit at lupa ay may 7 katangian: metal, kahoy, tubig, apoy, lupa, kulog at hangin. Sinasabi niya na habang bawat katangian ay may kalakasan at kahinaan, ang kulog ang una sa purong attack power, pangalawa ang metal, at pangatlo ang apoy. Gayunpaman, nilinaw niya na ang partikular na teknike na maaari niyang i-cultivate ay depende sa kanyang compatibility. Napagtanto ni Su-hong na hindi niya basta-basta maaaring i-cultivate ang anumang guidance teknike na gusto niya. Itinaas niya ang isang bolang kristal na ipinaliwanag na para ito sa pagsubok ng compatibility. Kung mas malaki ang kumikinang na bahagi, mas mataas ang compatibility. Ang mga ordinaryong martial artist ay karaniwang may 20 hanggang 30% na compatibility, habang siya ay nasa 80% na itinuturing na napakataas. Naniniwala siyang ang isang henyo na tulad niya ay tiyak na lalampas sa 70%. Kinuha niya ang bola habang iniisip na dahil isa siyang Tier 5 martial artist sa ganoong kabatang edad, isa siyang ganap na henyo kahit sa 80%. Iniait niya na masyadong kung aabot siya sa 70%. Bigla na lang, ang bolang kristal ay naglabas ng matinding liwanag na pumuno sa silid. Natigilan si Wu Lingxian at sumigaw na mayroon siyang 100% Fire Attribute Compatibility. Tinanong niya kung alam niya kung ano ang ibig sabihin nito, at inamin ni Su-hong na hindi. Ipinaliwanag niya na kaya niyang sipsipin ang 100% ng Fire Attribute Spiritual Ki nang walang nasasayang ni katiting. Ikinumpara niya ito sa sarili niyang 80% compatibility, kung saan nawawalan siya ng 20% habang nagsisipsip. Sa kabila ng kawalan na yon, naging Tier 5 martial artist pa rin siya at presidente ng asosasyon. Sinabi niya na mas mataas pa ang mararating ng bata sa hinaharap kaysa sa kanya, dahil hindi niya inaasahan na magkakaroon ang Star City ng isang halimaw na hindi mas mahina kaysa sa mga nasa Imperial Capital Region. Iniisip ni Su-hong na maganda ang Fire Attribute, pero mas gusto niya ang kulog. Habang hinihiling niya ito, nagsimulang kumislap ng kuryente ang bola. Napansin niya na mukhang 100% din ang kanyang Thunder Attribute Compatibility. Hindi makapagsalita si Wu Lingxian, nag-iisip kung totoo ba ito o hindi. Iniisip niya na isa siyang halimaw dahil sa pagkakaroon ng 100% compatibility sa parehong apoy at kulog. Pero pinutol ni Su-hong ang kanyang pag-isip, sinabing mukhang 100% din ang kanyang wind attribute. Nagalit si Lingxian sa kung gaano ito kakatawa-tawa. Makalipas ang ilang minuto, tahimik siyang umupo sa kanyang sofa, sinusubukang iproseso ang sitwasyon. Iniisip niyang nananaginip lang siguro siya dahil 100% ang lahat ng attributes niya. Nagnilay-nilay siya kung paano niya itinuturing ang sarili bilang isang top-tier na henyo, dahil ang isang 30 taong gulang na Tier 5 martial artist ay kasing bihira ng mga balahibo ng phoenix at sungay ng unicorn. Gayunpaman, sa pagharap sa isang kalaban na hindi kayang abutin ng sentido komon, pakiramdam niya ay isa lang siyang ordinaryong tao. Napagtanto niya na para talunin ang isang nilalang na labas sa sentido komon, kailangan din ng mga nilalang na kaparehong labas sa sentido komon. Tumingin siya kay Su-hong at inisip na hindi kayang unawain ng mga ordinaryong tao ang mga ganoong nilalang. Iniisip niya kung paanong sayang lang ang pag-cultivate ng Thunder, kung 100% ang lahat ng 7 attributes. Tinanong niya si Wu Lingxian kung maaari siyang bigyan ito ng kopya ng mga guidance technique para sa lahat ng 7 attributes. Nanahimik siya sandali bago ipaliwanag na limitado ang enerhiya ng tao. Ipinayo niya na gaano man kataas ang kanyang talento, pinakamainam na isa o dalawa lang ang i-cultivate.
Binanggit niya na dati, may isang sumubok na i-cultivate ang 7 teknike ng sabay-sabay at nanatili pa ring Tier 1 martial artist pagkatapos ng ilang dekada. Sinabi sa kanya ni Su-hong na hindi pa siya makapagdesisyon ngayon at gusto munang subukang i-cultivate ang lahat para makapili kung alin ang partikular na susundin niya mamaya. Pumayag siya ngunit binalaan siyang huwag magloko at sayangin ang kanyang talento. Pagkatapos ay binanggit ni Wu Lingxian na malapit na ang monthly exam ng eskwelahan. Nagtanong si Su-hong kung bakit niya iyon pinoproblema. Ipinaliwanag niya na tumitindi ang tensyon sa All Heavens Battlefield at maaaring sumiklab anumang oras ang digmaan ng 1-0-0-0 lahi. Sinabi niya na naglalaan ng yaman ang mga bansa para sa isang genius training camp at gusto niyang irekomenda siya para dito. Ipinangako niya na kung makukuha niya ang unang pwesto sa monthly exam ng eskwelahan, bibigyan niya ito ng recommendation spot. Nagnilay-nilay si Suo sa digmaan ng 10,000 lahi. Inaalala na nawala ang lahat ng kanyang kamag-anak maliban sa kanyang tiyuhin at tiyahin noong digmaang iyon mahigit 1 dekada na ang nakalipas. Nangako siyang magsisikap. Hindi na niya hahayaang mangyari muli ang trahedyang iyon at nanumpa siyang magiging malakas para protektahan ang lahat sa paligid niya. Kalaunan, umuwi si Su-hong at ibinalita sa kanyang tiyuhin at tiyahin na opisyal na siyang naging martial artist. Nakita nila ang kanyang card at naging emosyonal at ipinagmalaki ang kanyang tagumpay. Ipinaliwanag niya na ang isang Tier 1 martial artist ay nakakakuha ng 1-0-0-0 allowance kada buwan, kaya hindi na kailangang magtrabaho ng husto ng kanyang tiyuhin. Tuwang-tuwa ang kanyang tiyuhin at idineklara na si Munting Hong na ngayon ang haligi ng pamilya, nangangakong makikinig sa anumang sabihin niya. Tumingin si Su sa kanila at inisip na hindi na nila kailangang mag-alala dahil siya na ang susuporta sa pamilya mula ngayon. Hating gabi na, nag-cultivate siya habang umiikot ang aura sa paligid niya. Makalipas ang ilang sandali, ininulat niya ang kanyang mga mata at sinubukan ang isang suntok na may kasamang apoy, ngunit mabilis na nawala ang apoy. Nagtataka siya kung ito ba ay nasa basic level pa lang dahil tila wala itong kapangyarihan. Tiningnan niya ang kanyang system at nakita ang isang bagong hanay para sa guidance technique. Ipinapakita nito ang Heavenly Flame Guidance Technique sa G1 na may 5% progress. Napansin niya na hindi binanggit ni Wu Lingxian na may mga level ang guidance techniques, iniisip na siguradong sinabi niya sana ito kung mayroon. Posible kayang siya lang ang makakapag-level up ng guidance technique na ito. Sinusubukan ni Su-hong na alamin kung paano pataasin ang level ng kanyang mga guidance technique at nag-iisip kung magagamit niya ang kanyang martial value para dito. Gayunpaman, naglabas ng babala ang system tungkol sa hindi sapat na martial value, kaya napagtanto niyang kailangan niyang humanap ng ibang paraan para kumita ng mga puntos mamaya. Nagpasya siyang mas mabuting unahin muna ang pag-cultivate ng natitirang mga guidance technique. Makalipas ang ilang oras, matagumpay niyang na-unlock ang unang level ng Thunder Guidance Technique, Water Marsh Guidance Technique, Thick Earth Guidance Technique, at Spirit Wind Guidance Technique. Napansin niya na ang lahat ng 7 magkakaibang attribute ng spiritual key ay nagtutulakan sa loob ng kanyang katawan. Nagnilay-nilay siya sa mga sinabi ni President Wu tungkol sa henyo na sumubok nito noon at nanatiling Tier 1 martial artist sa loob ng mga dekada. Naiintindihan ni Su-hong na bagamat umiiral ang lahat ng 7 uri ng spiritual key sa kanyang katawan, isa lang na attribute ang magagamit niya sa isang pagkakataon. Kung pilit niyang gagamitin ang pangalawang attribute, magbabanggaan ang dalawa ng malakas at tuluyang maglalaho. Gayunpaman, inisip niya na dahil magkalapit ang katangian ng kulog at apoy, maaaring mapagsama ang mga ito. Sa kabila ng pagiging hindi matatag ng kapangyarihan, ipinagpatuloy niya ang kanyang mga pagsubok sa buong magdamag. Pagsapit ng bukang liwayway kinabukasan, pinilit pa niya ng kaunti ang sarili at sa wakas ay nagtagumpay sa pag-fuse. Nakahinga siya ng maluwag dahil inabot siya ng buong gabi para magawa ito at nagpasya siyang lumabas para subukan ang kapangyarihang ito. Nagtungo siya sa Star City Citizen Martial Arts Square para subukan ang kanyang bagong kakayahan. Partikular siyang pumili ng isang Tier 3 Combat Power Tester para masigurong hindi niya ito masisira sa pagkakataong ito. Nagpasya siyang gamitin lamang ang 30% ng kanyang lakas. Inaalala na ang 50% lakas noon ay nagresulta sa score na 3,000. Nagulat siyang makitang lumampas sa 2,300 ang metro, tumatango na dapat ay nasa 1,800 lang ito. Ibig sabihin, ang kapangyarihan ng kulog pa lang ay nagpataas na ng kanyang output ng 500 puntos. Iniisip niya kung ano ang magiging hitsura ng pinagsamang kapangyarihan ng kulog at apoy at sumuntok muli sa makina. Umabot sa 3,041 ang score na ikinagulat niya. Tuwang-tuwa siya na sa paggamit lamang ng kanyang pisikal na katawan at ng pinagsamang enerhiya ng kulog at apoy, 30% ng kanyang lakas ay nalampasan na ang isang Tier 1 high-stage martial artist. Kung isa sa alang-alang na 123 puntos lang ang kanyang vitality, natuklasan niyang nakakatakot ang kapangyarihang ito. Nagsimula siyang isipin kung ano ang magiging hitsura ng kapangyarihan kung mapagsasama niya ang lahat ng 7 attributes.
Dahil sa kaisipang ito, nagpasya siyang umuwi para subukang pagsamahin ang tatlong attribute. Matapos ang ilang pagsubok, napahiga si Sohong sa sahig sa pagod. Napansin niya na mas mahirap pagsamahin ang tatlong attribute dahil maraming beses na niyang inayos at pinagsama ang 7 attribute nang walang anumang progreso. Iniisip niya kung ang pagpapataas ng level ng mga guidance technique mismo ay makakatulong sa kanya na mapagsama ang mga ito ng matagumpay. Dahil bukas na ang monthly exam, dapat siyang mag-focus sa pagkita ng mas maraming martial value hanggat maaari. Kinabukasan sa Star City No. 1 High School, nagtipon ang mga estudyante habang inaanunsyo ng principal na iba ang monthly exam na ito kumpara sa dati. Ipinaliwanag niya na dahil tensyonado ang sitwasyon sa frontlines, magkakaroon ng training camp taon-taon para pumili ng mga henyo para sa masinsinang pagsasanay. Sinabi niya sa kanila na sagana sa yaman ang kampo, kabilang ang mga Tier 7 Grandmaster Instructor at maraming martial arts at pildoras. Idineklara niya na ang top 3 na estudyante sa monthly exam na ito ay makakasali sa training camp na inorganisa ng Star City. Tuwang-tuwa ang mga estudyante sa pagbanggit ng Genius Training Camp, lalo na't ang isang Grandmaster Instructor ay nasa Tier 7 habang ang kanilang principal ay nasa Tier 3 lang. Nakakatuwa para kay Sohong dahil pinangakuan siya ni Wu Lingxian ng isang pwesto kung magiging una siya, ngunit mukhang makakakuha pa rin ng pwesto ang top 3. Nilapitan siya ng kanyang kaibigan at nag-alala na wala silang pag-asa dahil parehong naging Tier 1 martial artist na sina Chen Shan at Li Tou, at marami pang iba ang umabot na sa basic level ng Thunder Rush Fist. Binanggit ni Sohong na 10 araw pa lang siyang hindi pumapasok sa eskwelahan at nagulat siyang napakabilis mag-breakthrough ng mga estudyanteng ito. Ipinaliwanag ng lalaki na dinala ng principal si Chen Qian para magbigay ng pribadong leksyon sa mga talentadong estudyante na tumulong sa kanilang vitality na lampasan ang 100 ilang araw na ang nakalipas. Idinagdag niya na kaya nang gumawa ni na Chen Shan at Li Tou ng 3 alinggaw gamit ang kanilang Thunder Rush Fist. Nagbiruan ng 2 magkaribal na henyo tungkol sa pagpapakita sa lahat kung sino ang tunay na numero 1 henyo. Tinanong ni Chen Qian ang principal kung nahanap na niya ang henyo na may 9 na alinggaw na Thunder Rush Fist. Sumagot ang principal na naghanap na siya kahit saan at nagdududa kung estudyante ba nila ang taong iyon. Biglang dumating si Jiang Ming kasama ang 2 disipulo at tinanong si Old Lee kung bakit mukha siyang balisa. Nagkomento siya na hindi maganda ang kalidad ng mga estudyante ngayong taon at iminungkahi na pagkatapos ng exam, dapat pumunta ang unang pwesto para makipag-spar sa kanyang mga disipulo. Nainis ang principal na pagtantong narito si Jiang Ming para ipahiya siya. Ngunit alam niyang ang pagtanggi ay pag-amin na walang kahit isang maipagmamalaking talento sa eskwelahan. Nang uuyam na sinabi ni Jiang Ming na maintindihan niya kung gusto ng principal na tumanggi dahil sa mababang kalidad ng kanyang mga estudyante. Sumingit si Chen Qian at tinanong kung sadya bang naghahanap ng gulo ang lalaki. Sa sandaling iyon, itinuro ni Lian ang mga tao at inalertuhan ang kanyang guro sa presensya ni Sohong. Nagulat si Jiang Ming nang makitang ang munting halimaw ay galing pala sa No. 1 High School. Pinagpawisan siya na pagtantong kung makakatapat ni Lian at Liming si Sohong, tiyak na hindi sila mananalo. Sa takot na siya ang mapahiya, biglang sinabi ni Jiang Ming na nagbibiro lang siya at sinabing ang kanyang 2 basurang disipulo ay hindi maikukumpara sa mga estudyante ng principal. Mabilis na sumang-ayon ang 2 disipulo at inihayag ang kanilang pagsuko. Ngunit galit na galit ang principal at si Chen Qian, pakiramdam nila ay niloloko sila ng may pang-uyam. Kalaunan sa arena, inihayag ang laban sa pagitan ni No. 665 si Chen Peng at ni No. 666 si Sohong. Pinayuhan siya ni Teacher Lee na huwag pilitin dahil hindi sulit na masaktan. Sinabi ni Chen Peng kay Sohong na bumaba na lang siya o maghandang mabugbog. Gayunpaman, kumilos si Sohong ng napakabilis at ibinaon ang ulo ni Chen Peng sa sahig, agad na nanalo sa laban. Tuluyang natulala si Teacher Lee at ang kanyang kaibigan. Hindi makapaniwalang naging sapat na siyang mabangis para talunin sa isang galaw ang isang quasi-martial artist. Patuloy na nanalo si Suo sa kanyang mga laban, at nagtataka ang kanyang kaklase kung paano siya naging ganoon kalakas. Nagtatanong kung isa na ba siyang Tier 1 martial artist. Nagtanong ang instructor na si Chen Qian kung saan sumulpot si Sohong at nagtaka kung bakit wala ang binata noong nagbibigay siya ng pribadong pagtuturo. Habang nagnilay-nilay ang principal na si Li Changshan na ito ay isang malaking kapabayaan sa kanyang tungkulin. Nagtataka siya kung paano niya hindi natuklasan ang magaling na punlang ito noon at napagtantong sa hindi pagbibigay prioridad sa pag-aalaga kay Sohong, nagbaon siya ng isang talento. Samantala, pakiramdam ni Chen Qian ay nakita na niya ang bata sa kung saan, ngunit napagtanto niyang hindi niya matandaan kung saan. Sinabi ng principal na malapit nang magkaroon ng mananalo sa semifinal sa pagitan ni Chen Shan at Li Tou. Magkapareho ang kanilang lakas, kaya mahirap sabihin kung sino ang mananalo o matatalo habang nagpapalitan ng mabibilis na suntok sina Chen Shan at Li Tou. Sinabi ni Li Tou na pareho silang mayroong 3 Echus Thunder Rush Fist
at sinabi kay Chen Shan na kung hindi niya gagamitin ang kanyang ultimate move, huwag siyang mangarap na talunin siya. Hinarang ni Chen ang atake at sinabihan si Lito na manood ng mabuti, idinedeklarang siya ang tunay na numero 1 sa eskwelahan. Nagulat ang mga manonood nang makitang ginagawa ni Chen Shan ang attribute externalization, tumatango na mayroon siyang fire attribute na nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan na pangalawa lamang sa kulob. Hindi na tinag si Lito at nagtanong kung sino ang hindi kayang gumawa ng attribute externalization. Muling nagulat ang mga manonood nang ipakita ni Lito na kaya rin niyang gawin ang externalization, ipinapakita ang metal attribute na may mas malakas na combat power kaysa sa fire attribute. Ipinahayag ni Lito na may alam pa siyang isang sikreto at pinakawalan ang 5 Echos Thunder Rush Fist. Nagulat si Chen at wala siyang magawa kundi salubungin ang suntok. Namangha ang prinsipal na itinago ni Lito ang kanyang lakas ng husto at sumang-ayon si Chen. Tumango na sa loob lang ng 10 araw, na master ni Lito ang attribute externalization at narating ang micro-level gamit ang Thunder Rush Fist. Iniisip na magaling talaga ang talento ni Lito. Iniisip ng prinsipal na hindi na kailangang panoorin ang finals, sa paniniwalang imposible para kay Su-hong na talunin ang micro-level Thunder Rush Fist na may metal attribute ni Lito. Iniisip ni Chen Chen na sayang, na kung alam lang din ni Su ang isang guidance technique, baka nagkaroon siya ng pagkakataong lumaban. Narinig ito ni Jiang Ming at kinausap ang prinsipal at si Tian, nag-aalok ng pusta na 50,000 sa pagkapanalo ni Su-hong. Tinanong ng prinsipal kung nababaliw na ba si Jiang Ming dahil hindi alam ni Su ang guidance technique at walang panlaban, pero tinanggap niya ang pusta sa pag-aakalang nagbibigay lang ng pera si Jiang Ming sa kanya. Ang huling laban sa pagitan ng number 1 na si Lito at number 666, si Su-hong, ay sa wakas nagsimula na. Sinabi ni Lito kay Su na napakaswerte niya dahil hindi sila nagkita ni Chen nang mas maaga at sinabing pumasok lang ang binata sa finals ng patago. Iniisip ni Su-hong na pagkatapos manghuli ng napakaraming mababangis na hayop, pakiramdam niya ay napakahina ng mga estudyanteng ito, tumatango na sa wakas ay may dumating na karapat-dapat tingnan. Sinabi ni Lito kay Su na dahil nakarating siya sa finals, maaari na niyang angkinin na siya ang number 2 sa buong paaralan. Nagtanong si Su kung sino ang number 1 at ipinahayag ni Lito na siyempre ay siya yon. Sumugod siya, balak gumamit ng isang galaw lang para ipaintindi kay Su-hong kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan nila. Ginamit niya agad ang kanyang 5 Echos Thunder Rush Fist na nagpataka sa mga estudyante kung seryoso ba siya at naniwalang tapos na ang laban dahil tiyak na matatalo si Su. Naghanda ang ating bida at sumugod, iniisip na gusto niya lang makita kung nasaan ang hangganan ng kanyang pisikal na katawan. Nagtataka ang mga manonood kung nababaliw ba si Su dahil hindi siya umilag at itinaas ang kanyang kamao para salubungin ang atake at tumawag pa sa referee para iligtas siya. Gayunpaman, agad na na-neutralize ni Su-hong ang 5 Echos Thunder Rush Fist gamit ang 5 suntok at ginamit lang niya ang kanyang pisikal na lakas. Natulala si Lito, hindi makapaniwala sa nangyari. Nagpatuloy sila sa pagpapalitan ng suntok. Nagtataka si Lito kung halimaw ba si Su-hong dahil bawat suntok na natatanggap niya ay napakabigat. Nagulat ang mga manonood na kasabay ni Su si Lito sa lakas ng 5 Echos Thunder Rush Fist nito nang hindi man lang gumagamit ng anumang martial skills. Iniisip na nakakatakot ang lakas ni Su. Iminungkahi ni Chen Tian na malamang ay may espesyal na pangangatawan ang binatang si Su, kung hindi ay hindi magiging ganito kalakas. Habang nagdiriwang naman ang prinsipal na sa wakas ay nakapag-produce ang kanyang paaralan ng isang henyo na may espesyal na pangangatawan. Napansin ni Chen Tian na kahit kamangha-mangha ang lakas ni Su, nakabuo na si Lito ng isang attribute, ibig sabihin wala pa ring lamang si Su. Naitulak si Lito pagkatapos ng kanilang sabupaan. Inipon niya ang kanyang lakas at sinabi kay Su na huwag maging mayabang, ipinapahayag na siya lang ang maaaring manalo. Hiniling niya na tanggapin ni Su ang pagkatalo at muling sumugod sa kanya. Naisip ni Su-hong na noong una ay gusto niya lang makita kung hanggang saan niya kayang labanan si Lito gamit lang ang kanyang pisikal na katawan, ngunit napagtanto niyang hindi na makapagpigil ang binata at tuluyan ng sumabog. Nagpasya siyang magpakita rin ng kaunting respeto at sumulong habang ipinapakita ang kanyang Thunder attribute. Nagulat si Lito nang makitang kaya rin ni Su-hong gumamit ng attribute externalization. Natulala ang principal at si Chen Tian, napagtantong na master din niya ang Thunder Guidance Technique. Iniisip ni Tian na ang isang espesyal na pangangatawan kasama ang Thunder attribute ay ginagawang tunay na nakakatakot ang talento ni Su-hong. Habang nagbabanggaan ang kanilang mga atake, napagtanto ni Lito na mas malakas pa ang Thunder attribute ni Su-hong kaysa sa kanyang sariling Metal attribute. Sinabi ni Su sa kanya na dahil ipinakita na ng binata ang kanyang ultimate move, ipapakita rin niya ang kanyang ultimate move. Umatake siya gamit ang 9 Echos Thunder Rush Fist na nagpatalsik sa kanyang kalaban na si Lee. Hindi rin makapaniwala si Lito kung paano ito posible at bumagsak siya sa lupa na talunan. Sandaling natigilan ang mga manonood bago sila nagsimulang magdiwang, napagtantong narating talaga ni Su-hong ang perpektong antas sa Thunder Rush Fist.
Nagtataka si Chen Chayan kung si Su ba ang henyo na nawala sa paaralan noong araw na iyon habang tinitingnan ang Thunder Rush Fist nito. Samantalang sinabi ng principal na hindi lang henyo ang binata kundi ang dragon ng Star City No. 1 High School. Iniisip ni Chayan kung gaano kalaking dagok ang matatanggap ng mga henyo mula sa mga kilalang pamilya kapag dumating ang halimaw na ito sa training camp. Naisip niya na kapag ang isang gintong isda ay nasalubong ang hangin at ulap, ito'y nagiging dragon, sa paniniwalang ang Star City para kay Su-hong ay isang maliit na lawa lamang. Sumang-ayon ang prinsipal, tumango na ang binata ay tiyak na isang dragon na umaahon mula sa kalaliman, nakatakdang pumailan lang sa kalangitan. Naniniwala siyang ipapakita ng halimaw na ito ang kanyang ningning sa Imperial Capital at maging sa larangan ng digmaan ng 1-0-0-0 na lahi. Hapon na nang bumalik si Su-hong sa kanyang bahay at ipinaalam sa kanyang pamilya na nakauwi na siya. Nagtanong ang kanyang tito kung kumusta ang monthly exam ngayon. Napatawa si Su-hong at ipinahayag na nakuha niya ang unang pwesto. Natuwa ang kanyang tito nang marinig ito, tumango na ngayon ay makakapunta na si Su sa Genius Training Camp na nabanggit niya dati. Biglang may malakas na kumatok sa pinto. Isang babae sa labas ang sumisigaw, nagtatanong kung bahay ba ito ni Su-hong. Binuksan niya ang pinto at nagtanong kung sino siya. Nagpakilala ang babae bilang magulang ni Linyan mula sa kanyang paaralan at ipinaliwanag na bagamat ang top 3 sa monthly exam ay maaaring pumunta sa training camp. Dahil pang-apat ang kanyang anak, gusto niyang pag-usapan na isuko ni Su-hong ang kanyang pwesto. Inaalok siya ng 30,000 Blue Star Coins para si Linyan na lang ang pumunta. Hindi makapaniwala si Su at ang kanyang pamilya sa kanyang katawa-tawang hiling. Nagalit ang babae sa kanilang reaksyon, sumisigaw na ang training camp na ito ay itinatag para sanayin ang mga henyo na makakapasok sa All Heavens Battlefield sa hinaharap. Nagbabala na ang kompetisyon ay sobrang malupit at maaaring may mamatay. Sabi niya, ang mga nasa loob ay kumakain ng mga high-grade na tableta hanggang sa magsawa at nagpa-practice ng mga high-tier martial skills kung kailan nila gusto. Sinasabihan siyang sa kalagayan ng kanyang pamilya. Mas makakabuti sa kanya ang sumuko ng maaga. Nag-alala ang kanyang tita at tinanong si Su kung talaga bang mapanganib tulad ng sinabi niya. Ngunit sinabi ng kanyang tito sa asawa na kumalma at tinanong si Su kung masisiguro niya ang kanyang kaligtasan. Tiningnan siya ni Su-hong nang walang pag-aalinlangan at sinabing kaya niya. Nainsulto ang babae, nagtatanong kung naniniwala ba talaga sila sa garantiya ng isang bata. Gayunpaman, sinabi ng kanyang tito sa babae na naniniwala siya. Tumango na malaki na si Su at ito ang sarili niyang desisyon, kaya pinakiusapan niya ang babae na umalis na. Pagkatapos niyang isara ang pinto sa mukha niya, sumigaw siya na maghintay na lang sila na ma-eliminate sa training camp. Tinanong ni Su-hong ang kanyang tito kung sinadya niyang ilihim ang panganib, ngunit sumagot ang kanyang tito na ayos lang. Sinabi niyang siya ay isang simpleng tao lamang at si Su ay mas edukado at mas nakakaintindi sa training kaysa sa kanya, kaya nangako siyang susuportahan siya dahil may determinasyon si Su na harapin ang mga paghihirap. Natawa ang kanyang tita sa usapan nila at sinabing huwag masyadong maging excited dahil ang gusto lang niya ay masiguro ni Su ang kanyang kaligtasan. Ngumiti si Su-hong at nangako sa kanya na gagawin niya yon. Kinagabihan, nakatayo siya sa bubong at nag-isip na sigurado ay lihim pa ring nag-aalala sa kanya ang kanyang tito at tita. Ipinangako niya na hinding-hindi niya bibigin ang kanilang mga inaasahan at nagpa siya na kailangan niyang maging mas malakas para protektahan ang buhay na pinaghirapan niya. Binuksan niya ang kanyang system at napansin na lumaban siya sa mahigit 100 laban sa monthly exam, nakakuha ng kabuang 285 martial value points. Ngunit napagtanto niyang hindi ito sapat dahil hindi niya alam kung anong mga high-level martial skills o alas ang mayroon ang mga henyo sa training camp. Para labanan sila, nagpasya siyang unahin ang pagpapabuti ng kanyang pisikal na lakas sa pakikipaglaban. Nagsimula siyang magdagdag ng mga punto sa kanyang mortal body attribute hanggang sa umabot ito sa 64.6%. Iniisip kung anong espesyal na pangangatawan ang lilitaw pagkatapos itong umabot sa 100%. Pagkatapos ay napansin niya na ang kanyang Thunder Guidance Technique at Heavenly Flame Guidance Technique ay parehong umabot na sa D2. Naging kakaiba ito para sa kanya dahil ilang araw pa lang niya itong sinasanay at nagtataka kung ang normal na cultivation ay nagpapahintulot sa mga ito na mag-level up ng walang karagdagang kondisyon. Nagpasya siyang magsikap na i-level up muli ang mga ito. Kinabukasan sa madaling araw, iminulat ni Su-hong ang kanyang mga mata at nakitang parehong umabot na sa G3 ang dalawang teknike. Napansin niyang tumaas din ng 3 puntos ang kanyang vitality na umabot sa 126. Habang naghahanda siyang umalis, sinabi ng kanyang tita na mag-ingat siya at umuwi na lang kung hindi magiging maayos ang mga bagay. Sinabi ng kanyang tito na huwag pansinin ang mga malungkot na salita at hinikayat si Su na mag-uwi muli ng unang pwesto. Nagpaalam si Su-hong at umalis. Habang paalis si Su, tiningnan ng kanyang tita ang kanyang asawa, tumango na kasing alala rin niya ito kahit nagpapakatatag.
Inamin niyang ganito lang siya kumilos dahil natatakot siyang mag-alala si So. Naglalakad si So-hong sa kalye hanggang sa isang pulang kotse ang nagdrift sa daan at huminto sa harap niya. Nasa manibela si President Wu at sinabihan siyang pumasok. Habang nasa highway sila, tinanong niya kung ano ang kailangan niya sa kanya. Ipinaliwanag ni Wu na gusto niyang ipaalala sa kanya ang ilang bagay tungkol sa training camp, sinasabing bilang presidente ng Asosasyon ng Martial Arts, alam niya ang mga profile ng ilang kalahok. Nagbabala siya na sa mga martial artist, may ilang halimaw na nasa Tier 1 high stage na at hindi na malayo sa pagiging Tier 2 martial artist at ang ilan sa kanila ay may mga martial skills na hindi bababa sa E-rank. Naisip ni So-hong na ang isang Tier 2 martial artist ay nangangailangan ng 200 puntos ng vitality. Sa batch na ito, may mga taong hindi na talaga malayo sa pagiging Tier 2 martial artists. Gayunpaman, iniisip niya na hindi siya natatakot sa mga E-rank skills dahil mabilis niya itong matututunan gamit ang kanyang system space. Sinabi ni Wu sa kanya na walang duda, ang talento niya ang pinakamalakas na nakita niya, ngunit kinikilala niyang kulang siya sa mga resources kumpara sa iba. Pinalakas niya ang kanyang loob, sinasabing kahit makaranas siya ng mga pagsubok, hindi maiiwasan na malampasan niya ang mga ito. Pinasalamatan niya ito, tinawag siyang Sister Wu. Tiningnan niya siya at napansin na sa kabila ng pagkaalam na mas mababa ang kanyang vitality at skill sa iba, nananatiling kalmado si So-hong. Napagtanto niyang hindi niya kailangang mag-alala na magdulot ng problema ang kanyang mental state. Lumipat ang eksena sa Tianlan Mountain Range. Sa loob ng kotse, magkakasamang nakaupo si So at ang iba pa. Nagulat ang dalawang lalaki nang malaman ang kanilang destinasyon, dahil ito ay isang lugar kung saan nagtitipon ang maraming mababangis na hayop. Sinabi sa kanila ng principal na huwag mag-alala, ipinapaliwanag na ang training camp ay pinamamahalaan ng isang grandmaster, ibig sabihin ay karaniwang walang panganib sa buhay. Nag-isip si So-hong tungkol sa Tianlan Mountain Range. Kinikilala ito bilang isang malawak na lugar na sumasaklaw sa maraming lungsod, kabilang ang Star City at Yang City. Iniisip niya kung paano siksik ang spiritual energy doon at napakarami ng mababangis na hayop na may mga Beast King na maihahalin tulad sa mga Tier 7 Grandmaster. Ang kompetisyon sa pagitan ng mga mababangis na hayop sa lugar na ito ay sobrang malupit. Iniisip niya na kahit ang isang Tier 1 na mabangis na hayop mula sa labas na bahagi ay mas mabangis pa kaysa sa mga matatagpuan sa ibang lugar. Hanggang sa punto na ang mga normal na Tier 2 martial artist ay hindi maglalakas loob na pumunta doon ng madali. Habang papasok ang sasakyan sa gubat, pinapanood sila ng mga halimaw mula sa kakahuyan. Pakiramdam ng mga estudyante ay may nakatitig sa kanila at iniisip nila kung bigla na lang aatake ang isang mabangis na hayop. Iniisip ni So-hong na ang kompetisyon sa training camp ay marahil kasing lupit ng patayan sa pagitan ng mga mababangis na hayop at sa hindi malamang dahilan, nagsisimula na niyang magustuhan ang pakiramdam na yon. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating sila sa kampo. Iniisip ni Lito kung gaano kalakas ang mga taong naroroon. Pinakatitigan sila ng mga mandirigma sa lugar, na nagpatahimik kina Lito at Chen Shan, ngunit nanatiling kumpiyansa si So at sinabihan sila, tara na. Habang naglalakad sila, pinigilan sila ng isang staff at sinabing hintayin muna ang lahat bago magsimula ang entrance assessment ng kampo. Nagtataka si So na mayroon pa palang entrance assessment. Biglang may nag-anunsyo na dumating na ang malalaking pamilya, at lumingon silang lahat habang ilang sasakyan ang huminto sa lugar. Nagsimulang lumabas mula sa mga ito ang mga batang amo ng malalaking pamilya. Nagkomento ang mga tao kung gaano ka-cool at kaganda si Josang Xiaonan, na nagpapahayag ng inggit sa kanyang katayuan bilang isang spirit master. Napansin nila si Lin Xing mula sa pamilyang Lin, na sabi-sabi malapit ng maging Tier 2 martial artist. Sa wakas, nakita nila ang anak ng City Lord, si Wang Tianquo, na kilala bilang isang barbarian god na may 75% fire attribute compatibility at isang espesyal na pangangatawan. Habang dumadaan sila sa mga tao, pinapanood sila ni So-hong, iniisip na interesante makita ang tatlong henyo na binanggit ng presidente at gusto niyang malaman kung gaano nga sila kagaling. Inanunsyo ng instructor na dumating na ang lahat at sinimulan ng ipaliwanag ang mga patakaran ng assessment. Ipinaliwanag niya na ang training camp ay matatagpuan 30 kilometro ang layo sa loob ng Tiananlin Mountain Range. Ibinunyag niya na may mga token na nakabaon sa loob ng mga katawan ng ilang mababangis na hayop at makakapasok lang sa kampo ang mga estudyante kung may hawak silang token. Binigyan sila ng 8 oras para makarating. Nagbabala siya na kapag pumasok sila sa kalaliman ng kabundukan, maaari silang makasagupa ng mga high-level na hayop at kapag nagkamali, may mamamatay. Iniisip ni So-hong na simple lang ang 8 oras na limitasyon at napagtanto niyang marami siyang oras para pumatay ng mababangis na hayop para makakuha ng martial value. Nagtanong ang isang estudyante kung ano ang mangyayari kapag nakasagupa sila ng mga hayop na mas mataas ang level sa kanila. Sinabi ng instructor na ituring nilang malas at tanggal na sila, bagaman may darating para iligtas ang kanilang buhay.
Nagprotesta ang mga estudyante na hindi ito patas at masyadong nakadepende sa swerte dahil maaaring matanggal ang malalakas habang ang mahihina ay papasa dahil lang sa swerte. Sumigaw ang instruktor na ang mundong ito ay hindi bahay-bahayan. Tinanong niya kung magpoprotesta ba sila na hindi ito patas pagdating nila sa All Heavens Battlefield pagkatapos ng 10 taong pag-ensayo, para lang masampal hanggang mamatay ng isang dumaang eksperto. Sinabi niya sa kanila na kung ayaw nilang makasagupa ng mga high-tier na hayop, dapat silang mag-ingat. Ipinapaliwanag na ang mga patakaran sa larangan ng digmaan ay umiwas sa panganib, mang-api ng mahihina gamit ang lakas, at labanan ng marami ang ilan. Sumang-ayon ang isa pa, sinasabing ang mga takot mamatay ay dapat umalis na para hindi sila masayangan ng oras, at tinawag silang mga basura. Sinabi ng unang estudyante na ulitin niya yon, at tinawag naman siya ng pangalawang estudyante na duwag sa harap niya, sinabing gumalaw siya at panoorin kung paano niya ito babaldahin. Idineklara ng instruktor na bagamat bawal ang karahasan sa kampo, hindi sila makikialam kapag pumasok na ang mga estudyante sa kabundukan. Maaari silang mang-agaw ng mga token o mambugbog ng kahit sino hanggat gusto nila. Masama silang nagtitigan sa isa't isa. Napansin ni Sohong na malupit ang training camp dahil hinihikayat silang mag-away, iniisip na sa ilalim ng mga patakarang ito, mahigit kalahati ng mga tao ay marahil matatanggal. Pinag-iisipan niya na kung lalabanan niya ang mga taong ito, makakakuha siya ng sandamakmak na martial value. Sinabihan sila ng instruktor na tigilan na ang kalokohan at inanunsyo na nagsimula na ang assessment, inuutusang umalis na ang lahat. Agad na sumugod ang mga estudyante patungo sa gubat. Ipinagpatuloy ng dalawang nag-aaway na estudyante ang kanilang laban sa gubat, nagpapalitan ng matitinding suntok. Nanonood si Sohong mula sa isang sanga ng puno dahil gusto niyang makita ang lakas sa pakikipaglaban ng mga henyong ito. Iniisip niya na hindi ito kasing galing ng mga sabi-sabi at napansin na kahit talunin niya sila, hindi siya makakakuha ng maraming martial value. Nagpasya siyang magmadali na lang at manghuli ng ilan pang high-level na mababangis na hayop. Nagpatuloy ang dalawang mandirigma sa pag-insulto sa isa't isa, tinatawag ang isa't isa na pulubi at nilalait ang kanilang hirap sa pag-ensayo, at sinabi ng isa na huwag siyang ikumpara sa mga pulubing manggagawa. Narinig ito ni Suo at nagalit, iniisip na hindi niya pwedeng palampasin ang hatid na martial value na ito. Nilapitan niya sila at sinabing tigilan na ang pag-aaway at makipaglaro na lang sa kanya. Nagtanong ang mga estudyante kung may dumating na namang pulubi at nagbanta na bubugbugin din siya. Tinatanong kung anong level niya para mangahas na awatin ang kanilang laban. Sinabi ni Sohong na nagkakamali sila ng pagkakaintindi at iminungkahi na tigilan na nila ang pag-aaway at magtulungan na lang para labanan siyang mag-isa. Agad siyang sinugod ng isa sa mga estudyante, pero sinipa lang siya ni Suo na nagpatilapon sa kanya sa kabilang dako. Hindi makapaniwala ang pangalawang estudyante na natalo ang isa sa isang iglap lang at napansin kung gaano kabilis ang galaw ng paa ni Sohong. Paglingon niya, sinabi ni Sohong sa pangalawang estudyante na siya na ang susunod at binigyan ito ng malakas na suntok sa ulo. Matapos talunin ang lalaki, tumayo si Sohong sa ibabaw ng mga bagsak na mandirigma at idineklara na ito ang bunga ng pagmamaliit sa mga ordinaryong cultivator. Kasabay nito sa Central Hall, isang lalaking nagmumonitor sa ikalawang hilera ng mga screen ang nagtanong kung saan nanggaling si Sohong. Napansin nila na lumitaw siya sa gitna ng isang mainit na duelo at tinapos ang parehong mandirigma sa tig-isang atake. Iniisip nila kung ang dalawang napatumba ay dapat nang ituring na tanggal na. Ipinaliwanag ng isang instructor na dahil wala sa kanila ang humingi ng tulong, tuloy pa rin ang assessment. Pagkaraan ng ilang sandali, umungol ang pangalawang lalaki ng magkamalay, tumatango na sobrang sakit. Napahiya siya at napagtanto na hindi pa siya nakaranas ng ganito kalaking kahihiyan sa buong buhay niya. Umupo rin ang unang lalaki, napagtantong kung hindi niya minamaliit ang kalaban, hinding-hindi siya matatalo sa batang iyon. Nagtitigan silang dalawa, at humingi ng tawad ang isa sa mga sinabi niya kanina, inaaming hindi niya dapat siya nilait. Sinabi ng pangalawa na napakalakas talaga ng lalaking iyon, at huwag na niyang dibdibin ang mga sinabi niya. Nagtulungan silang tumayo at nagpa siyang maghiganti, nagpaplanong gumamit ng pamalong kahoy para bigyan si Sohong ng ilang magagandang palo para mailabas ang kanilang galit. Samantala, gumalaw si Sohong sa gubat hanggang sa mapansin niya ang isa pang kawan ng mga Tier 1 initial stage na Giant-Tooth Wild Boar. Agad na naramdaman ng mga baboy ramo ang kanyang presensya at sinugod siya. Tiningnan niya sila at pinakawalan ang Thunder Rush Fist, 9 echos, pinapatay ang mga halimaw isa-isa hanggang sa maubos ang buong kawan. May sibatang binata pero ginagamit pa rin niya ang kanyang mga kamao dahil sinusubukan din niyang mag-ipon ng aura points. Tiningnan niya ang system at nainis, iniisip na dati, ang pagtalo sa isang martial artist ay nagbibigay ng 12 ng martial value points. Napagtanto niya na habang tumataas ang kanyang level at lumalakas siya, paliit ng paliit ang gantimpalang martial value mula sa mga mababangis na hayop na ito. Nagsimulang hiwain at halughugin ni Sohong ang mga katawan ng halimaw, kinakapa ang 12 ng Tier 1 initial stage na mababangis na hayop na kapapatay lang niya.
Napansin niya na ang naunang 1-0 hayop ay walang token at iniisip kung mayroon ang grupong ito. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay at napagtantong wala pa rin kahit isang token. Napagpasyahan niya na mukhang ang mga medyo mas mataas na level lang ng mababangis na hayop ang mayroong token sa loob ng kanilang katawan. Pagkalipas ng kalahating oras, ipinagpatuloy ni So-hong ang kanyang paglalakbay sa kalaliman ng bundok. Noong una siyang pumasok ng 3 hanggang 5 kilometro sa gubat, nakakasagupa siya ng higit sa 100 mababang level na mababangis na hayop sa loob ng 1 oras. Nagtataka siya kung bakit wala siyang mahanap kahit isa man lang ngayon. Biglang may lumitaw na halimaw. Mabilis itong nakilala ni Su bilang isang Tier 1 high stage na Nether Knight Black Tiger. Nang hindi nagsasayang ng oras, ginamit niya ang Void Breaking Finger, malubhang sinugatan ang hayop at naging sanhi ng pagbagsak nito sa lupa. Tumakbo siya patungo rito gamit ang kanyang sibat at isinaksak ito sa ulo ng tigre, nakakuha ng 35 martial value points. Napagtanto niya na sa kanyang kasalukuyang lakas, ang pagpatay sa isang Tier 1 high stage na mabangis na hayop ay kasing dali lang ng pagpitik ng kamay. Kinapa niya ang tiyan ng itim na tigre, umaasang may token ito. Napangiti siya ng alanganin habang kinukuha ang isang token na nababalot ng dugo, iniisip na inabot siya ng halos 3 oras para lang mahanap ito. Dahil dito, napagtanto niya na habang ang mga Tier 1 initial stage na baboy ramo ay nasa lahat ng dako, ang paghahanap sa high stage na tigre na ito ay umabot ng kalahating oras. Mukhang habang palalim siya ng palalim sa kabundukan, tumataas ang tier ng mga mababangis na hayop, ngunit kumukonti ang kanilang bilang. Kahit na mas malaki ang martial value na bigay ng Tier 1 high stage na hayop, isa lang ang nahanap niya sa loob ng kalahating oras. Napagpasyahan niya na kung manghuli siya ng mga low-level na mababangis na hayop sa gilid ng kabundukan, mas marami pa siyang makukuhang martial value sa pamamagitan ng dami kaysa sa kalidad. May 5 oras pa sa assessment, kaya nagpasya siyang kailangan niyang makaipon ng sapat na martial value para mapuno ang kanyang mortal body progress. Pagkaraan ng ilang sandali, sa isang lugar kung saan napakaraming dugo sa lupa na nakagawa na ng malaking sanaw, at nagkalat ang mga bangkay ng halimaw. Gawa ito ni So-hong, at patuloy pa rin siyang pumapatay ng mga hayop nang biglang may lumitaw na dambuhalang hayop at inatake siya mula sa likod. Gayunpaman, nagawa niyang iwasan ang ataking iyon. Napansin niya na matapos labanan ang 12 ng Tier 1 na hayop, sa wakas ay nakasagupa na naman siya ng isang Tier 1 middle stage na mabangis na hayop. Sa isang suntok lang, ipinatalsik niya ang oso na parang bala ng kanyon sa isang puno. Umigik sa sakit ang oso habang tinapos ito ni So-hong ng isa pang tiyak na suntok. Napakalakas ng atake na pati ang puno ay nawasak. Iniisip ni So-hong na matapos ma-upgrade ang kanyang mortal body sa 60%, kaya na niyang pumatay ng Tier 1 middle stage na hayop gamit lang ang purong pisikal na lakas. Nakakuha na siya ng 254 martial value points at kulang na lang ng mahigit 100 puntos para mapuno ang kanyang mortal body progress. Dahil may mahigit 3 oras pa, nagpasya siyang mangolekta ng sapat na martial value. Bigla, isang malakas na hiyaw ang umalingaw-ngaw sa gubat, at nagulat siya, nagtataka kung ano ang ingay na yon. Isang dambuhalang ibon ang lumitaw na lumilipad sa ibabaw ng mga puno, at iniisip ni So-hong kung ito ba ang maalamat na Golden Rock Beast King. Humiyaw muli ang Beast King, at naramdaman ni So-hong ang isang nakakatakot na shockwave na nilikha ng isang pagaspas lang ng mga pakpak nito. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang sibat at napagtanto na ang lakas ng isang Beast King ay tunay na kakilakilabot at napakalakas. Ilang puno ang nawasak habang sinusubukan ni So-hong na protektahan ang sarili. Iniisip kung anong uri ng mabangis na hayop ang kanyang nakakaharap. Inaamin niya na nitong mga nakaraang araw ay medyo naging kampante siya sa sarili niyang lakas. Gayunpaman, sa harap ng mga top-tier na ekspertong ito, isa lamang siyang langgam. Bigla, may nakaagaw ng kanyang atensyon habang nagtataka kung ano ang isang bolang liwanag. Si Qin Shanli, isang Tier 7 Grandmaster, ay lumitaw na lumilipad sa himpapawid. Kinausap niya ang Beast King, sinabing hiniram niya ang teritoryong ito, at tinanong ang halimaw kung ano na naman ang ginagawa nito rito. Sumigaw bilang tugon ang Golden Rock Beast King na hindi niya kailanman sinabing ipapahiram niya ang teritoryo sa lalaki at sinubukang umatake. Idineklara ni Chanli na bubugbugin niya ang halimaw hanggang sa pumayag ito. Nagpakawala siya ng suntok na nagpatili sa sakit sa Golden Rock Beast King. Sumigaw si Chanli na napakaingay ng ibon at nagpakawala ng sunod-sunod na atake at nagbigay ng huling suntok sa mukha ng Beast King. Pagkatapos ay sinabi niya sa Golden Rock Beast King na huwag na siyang pag-ulitin at inutusan itong umalis na agad dahil hiniram niya ang lupaing ito. Lumipad palayo ang halimaw, sinasabihan si Qin Chanli na maghintay lang. Sinabihan ni Chanli ang mga tao na tigilan na ang kalokohan at magsilayas na. Pagkatapos ay tumingin siya sa ibaba at inihayag sa lahat na siya ang Tier 7 Grandmaster, si Qin Chanli. Sinabi niya sa lahat ng estudyante na huwag magpanik dahil magpapatuloy ang assessment. Pinag-isipan ni So-hong kung ito ba ang lakas ng isang Tier 7 martial artist ng lahi ng tao.
Iniisip niya na sa malaot madali, mararating niya rin ang antas na ito. Lumilipad na bumalik si Chanli sa kampo, at habang lumalapag, sinabi niyang dapat sanay pumayag na lang kaagad ang Golden Winged Great Roc, pero sa halip, pinabugbog pa niya ang nilalang. Si Baemu, isa pang Tier 5 martial artist, ay nagsabing gaya ng inaasahan kay Grandmaster Chin, mas nakakatakot pa siya kaysa sa mga chismis. Sumang-ayon si Linzai, isang Tier 5 martial artist, na sinasabing ang Golden Winged Great Roc, na kilala sa kanyang malupit na katawan, ay binugbog hanggang sa mawalan ito ng pasensya. Sinabihan sila ni Chanli na tigilan ang pambobola, at inutusan silang pumunta sa monitoring room para tingnan kung sino ang nakatiis sa pressure ng Golden Winged Great Roc kanina. Pagdating sa monitoring room, ipinaliwanag ng mga assistant na tinitingnan nila ang mga surveillance replay mula kanina. Napansin nila na karamihan sa mga estudyante ay hindi makagalaw sa ilalim ng pressure ng Golden Winged Roc. Napansin ni Chanli ang isang estudyante na madaling nakatiis sa pressure matapos patayin ang isang grupo ng Tier 1 late-stage Black Tigers at tinanong ang pangalan nito. Ipinaliwanag ni Baemu na ang pangalan niya ay Wang Chanko, isang Tier 1 high stage na may vitality na 34,000 at 75% fire attribute compatibility. Idinagdag niya na taglay ng lalaki ang espesyal na pangangatawan na Barbarian God Body at may walang hanggang lakas bilang anak ng Star City Lord. Naalala ni Chanli na sinabi ng City Lord na parang lottery ang pagkakaroon ng anak, at nagkaroon siya ng hindi bababa sa 100 anak bago sa wakas ay nagkaroon ng isang disenteng anak sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang lalaki na nagawang makatakas sa sakop ng pressure gamit ang magagaling na movement techniques. Kinilala siya ni Baemu bilang si Lin Xing, isang Tier 1 high stage na may 325 vitality at 76% wind attribute compatibility mula sa pamilya Lin ng Star City. Sa huli, napansin ni Qin Chanli ang isang babae na may sapat na lakas ng isip upang kontrahin ang pressure ng Golden Winged Roc. Ipinaliwanag ni Baemu na siya ay isang Spirit Master na nagngangalang Xiao Yan, isang Tier 1 middle stage na may 270 vitality at 75% wood attribute compatibility, na isang supling ng pamilya Xiao ng Star City. Napansin ng Grandmaster na madaling hinarap ng tatlong ito ang pressure, na nagpapakitang higit na nakalalamang ang kanilang lakas sa kanilang mga kasabayan. Nagtanong siya kung mayroon pang ibang mga talentado. Binanggit ni Baemu sina Lin Po at Wang, parehong Tier 1 middle stage martial artists. Ipinaliwanag niya na ang humigit kumulang 100 individual na binanggit niya ay pawang may lakas na Tier 1 middle stage at hindi nawalan ng malay nang harapin ang pressure ng Golden Roc. Nagtanong si Chanli kung bakit lahat sila ay mula sa malalaking pamilya at nagtanong tungkol sa mga estudyante mula sa mga paaralan, lalo na sa Star City No. 1 High School. Iniulat ni Baemu na ang mga estudyanteng iyon ay nasa Tier 1 initial stage, at 3 estudyante lang mula sa No. 1 High School ang kamakailan lang naka-breakthrough. Sinabihan siya ni Chanli na kalimutan na lang, iniisip na tila hindi karapat-dapat ang Star City sa reputasyon nito. Bigla, sumigaw si Lin Zikai Wei at nagtanong kung ano ang nangyayari sa isang partikular na tao. Itinuro niya ang isang monitor at sinabing pagkatapos maranasan ang pressure ng Golden Roc, may lakas pa rin pala ang estudyante para manghuli ng mababangis na hayop. Tiningnan ni Baemu ang listahan at nanginginig, sinasabing isa siyang halimaw mula sa Star City No. 1 High School. Sinabihan siya ni Lindsay na huwag maging masyadong kabado sa harap ng Grandmaster, at kinuha ang report mula sa kanya, ngunit nagsimula rin siyang manginig habang binabasa ang report. Nautal siya habang tinatawag din niyang halimaw ang estudyante. Napansin ni Chanli na bata pa sila at hindi pa gaanong matatag ang kanilang pag-ugali. Pinunit niya ang papel mula sa report at tiningnan ito. Habang ginagawa niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata at nagtanong kung tao ba ang bata. Tiningnan ng Grandmaster ang file ni Su Hong at nakita ang 100% compatibility para sa lahat ng attributes at isang espesyal na pangangatawan. Nagtataka siya kung mayroon ba talagang ganoong halimaw sa mundong ito. Sobrang nasabik si Chanli, iniisip na ito ay isang bihirang pagkakataon sa isang milenyo at na siya ay naka-jackpot. Pagkatapos ay huminto siya at nagtanong kung bakit si Su Hong ay nasa Tier 1 initial stage lang na may 123 vitality points. Ipinaliwanag ni Baemu na sabay-sabay na sinasanay ni Su ang 7 guidance techniques. Nagalit si Chanli, na pagtantong iyon pala ang dahilan kung bakit napakababa ng kanyang vitality. Iniisip na ang pagsasanay ng 7 uri ng sabay-sabay ay sobra-sobra kahit para sa isang Diyos. Nagtaka siya kung paano posibleng tumaas ang kanyang cultivation, at nagtanong kung paano hindi na ipaliwanag ng malinaw ni Wu Lingxian ang maliit na bagay na ito sa bata. Dumating ang isang examiner at sinabihan sila na sunod-sunod na dumarating ang mga estudyante sa training camp. Nagpasya si Chanli na tingnan ito. Nagbigay galang sina Wang Chanko, si Oyan, at Lin Xing kay Grandmaster Chin. Sinabi niya sa 3 bata na napakagaling nila. 6 na oras pagkatapos magsimula ang assessment, mas marami pang estudyante ang sa wakas ay dumating.
Akala nila mamamatay na sila at binanggit na ang Golden Rock Beast King pala yun. 7.5 oras pagkatapos magsimula, iniisip ng mga tao na mas mabuting tapusin na lang ito ng maaga dahil wala na dapat maiiwan. Nagtataka si Grandmaster Qin kung nasaan ang halimaw na nagngangalang Su Hong at umaasa na hindi nawala ang kanyang mahalagang yaman. Pagkatapos ay nakita niya si Su Hong at naisip na sa wakas ay narito na ang paslit. Pagod na pagod si Su at napagtanto na masyado siyang nakatuon sa pagkita ng martial value kaya halos makalimutan na niya ang oras. Pumasok siya sa kampo at hindi makapaniwala ang ibang mga estudyante sa dumi niya. Nagtataka sila kung gaano karaming mababangis na hayop ang kailangan niyang patayin para maging ganoon kadumi. Nakita rin siya ng 2 lalaki kanina. Sinabi ng isa sa kasama na hinintay niya hanggang sa magpakita ang paslit, at sinabi naman ng isa na huwag magmadali dahil kapag nasa training camp na sila, maraming paraan para harapin siya. Pinapanood siya ni Wang Tianquo, Xiao Yan, at Lin Xing, at iniisip ni Xinghe na interesante na isang eksperto ang pumapasa sa mismong deadline. Inanunsyo ng isang instructor na tapos na ang 8 oras at sinumang hindi pa dumarating ay tuluyan ng tanggal. Sinabi niyang ipapakilala niya ang mga pasilidad at patakaran, inilista ang Gravity Training Room, Movement Technique Training Room, at ang Ferocious Beast Combat Room, at ang Martial Art Pavilion. Ipinaliwanag niya na sa Martial Art Pavilion, maaari silang makipagpalit para sa martial skills, movement techniques, tableta, at armas na ang pinakamataas na grado ay umaabot sa A-rank. Iniisip ni Su Hong na tiyak na tama ang lugar na pinuntahan niya sa pagsali sa training camp na ito. Nagbabala ang instructor na para magamit ang mga pasilidad na ito, kailangan nilang magbigay ng sapat na contribution points. Sinabi niya na ang tanging paraan para makuha ang mga ito ay sa pamamagitan ng pagpasa sa iba't ibang training subjects, at ang mahusay na pagganap ay nagbubunga ng karagdagang mga gantimpala. Sinabihan niya ang mga kayapang mag-ensayo na, at ang mga sugatang estudyante na sumunod sa kanya sa mga dormitoryo para hindi sila mamatay sa kanyang mga kamay. Pumasok si Su Hong sa kanyang kwarto, at nakahinga ng maluwag na ito ay isang single room. Sa hinaharap, kapag siya ay nag-cultivate at nag-upgrade, hindi niya kailangang mag-alala na makita. Umupo siya sa kanyang kama at nakitang mayroon siyang 354 martial value points. Nagpa siyang i-max out ang mortal body at sinimulan ang pamamahagi ng mga puntos. Ipinapakita ng system ang mortal body sa 70%, 80%, at 70%. Naabot ni Su Hong ang 100% mortal body evolution. Napasinghap siya habang kumikinang ang kanyang mga mata ng pulang liwanag. Nagsimulang kumalat ang kapangyarihan sa buong katawan niya hanggang sa unti-unting nawala ang napakalaking pressure at tuluyang kumalma. Hindi ka panipaniwala ang pakiramdam para sa kanya, iniisip na ang pagsabog pa lang ng pisikal na katawan ay nagtataglay na ng ganoong kapangyarihan. Tinignan niya ang system at nakitang nakuha niya ang Overlord Body Talent na inilarawan bilang ang nilalang na may pinakamalakas na lakas sa lahat ng pangangatawan sa mundo. Inaamin ni Su Hong na hindi pa siya nakarinig ng Overlord Body dati at napansin na ang Spirit Rank ay nasa 0%, ibig sabihin ay maaari pang i-upgrade ang Overlord Body, at iniisip niya kung anong uri ng pambihirang pangangatawan ang susunod nitong magiging anyo. Puno siya ng pananabik habang nagpapasya siyang subukan kung gaano kalakas ang taglay ng Overlord Body na ito. Sinubukan niyang kunin ang kanyang sibat, ngunit habang ginagawa ito, napagtanto niyang malapit nang maputol ang armas dahil lang sa basta-basta niyang pagpisil dito. Napansin niya na ang sibat ay gawa sa C-rank alloy at napakamahal na nagkakahalaga sa kanya ng malaking pera. Ngunit pagkatapos ay naalala niya na napulot niya lang pala ang sibat na ito sa kabubatan ng Star City, kaya wala siyang ginastos dito. Nagpasya siyang makaipon ng sapat na contribution points sa lalong madaling panahon para ipagpalit ito sa isang A-rank alloy spear. Isinuot ni Su Hong ang kanyang jacket at naisip na maaari siyang kumita ng contribution points sa pamamagitan lang ng pagsusuot ng weight vest, iniisip kung kaya niyang magbuhat ng ilang daang kilo. Nagtungo siya sa bodega kung saan simpleng humahanga ang mga tao kay Wang Tianquo. Dala-dala ng lalaki ang 3,000 kilong karga at sinabi pa nitong medyo magaan habang madali siyang nakakatalon. Nagkomento si Xiaoyan na ang lakas ni Wang Tianquo ay kasinlaki ng sa isang halimaw. Nagmamasid ang mga supervisor mula sa monitoring room, at sinabi ng isang assistant na kayang-kayang dalhin ni Wang Tianquo ang 3,000 kilong karga, karapat-dapat sa Barbarian God Body. Tinanong niya si Grandmaster Qin kung kailan nila dapat hanapin si Su Hong para ipaliwanag ng detalyado ang mga dehado ng sabay-sabay na pagsasanay ng 7 guidance techniques. Sabi ng matanda na hindi sila pwedeng maging direkta dahil lahat ng henyo ay may kanilang pride, at ang direktang pakikipag-usap sa kanila ay magkakaroon lang ng masamang epekto. Iminungkahi niya na gumamit sila ng ilang paraan para maintindihan niya ito ng kusa at voluntaryong sumuko. Pagkatapos ay tinanong niya kung tapos na bang magtipon ang mga inayos na Night Raiders. Sinabi ng assistant na kailangan pa ng kaunting oras para maitugma ang combat power ng iba't ibang estudyante na medyo mahirap.
Napansin niya na katatapos lang ng mga trainee sa assessment at relaxed ang kanilang isipan, kaya't ang biglaang pagharap sa isang night raid ay magpapaiyak sa kanila sa paghati. Inutusan sila ni Chanli na mag-ayos ng isang Tier 1 high-stage martial artist para kay Su-hong dahil gusto niyang matalo ng husto ang bata. Plano niyang ipaliwanag ang mga depekto ng kanyang paraan ng pagpapalakas para masunurin siyang pakinggan ng bata. Nagulat ang assistant, tumango na ang isang Tier 1 high-stage martial artist ay may higit sa 400 vitality at 5,000 combat power points, habang ang vitality ng bata ay bahagyang higit lang sa 100. Nag-aalala sila na baka gumuho ang Dao Heart ng bata dahil sa pambubugbog. Tinawag itong kalokohan ni Qin Chanli, sinasabing ginagawa niya ito para itama ang mga pagkakamali ni Su-hong at kung guguho lang ng ganun kadali ang Dao Heart niya, isa lang siyang basura. Samantala, lahat sa labas ay nagmamadaling manood kay Wang Tianquo na nagsasanay sa gravity room. Dumating si Su para kunin ang isang smart bracelet na ginagamit sa pagkalkula ng mga puntos. Pumunta siya sa mga weight rack at napansin na ang pinakamabigat ay 0 tonelada na gawa sa super heavy alloy. Iniisip niya kung sino ang kayang magsuot ng ganoong bagay. Sinubukan niyang isuot ito ngunit napakabigat nito, napagtanto niyang malaki ang epekto nito sa kanyang bilis at hindi siya magtatagal. Nagpasya siya na ang 5 toneladang bigat ang pinakaangkop para sa kanya sa ngayon. Isinuot niya ito at nakakagalaw pa rin siya ng madali. Iniisip ni Su-hong kung gaano kabigat ang pinili ni Wang Tianquo at ng dalawa pang henyo, ipinapalagay na dahil sila ay Tier 1 high stage, dapat ay kasing lakas din sila niya. Isinuot niyang muli ang kanyang damit at pumunta para obserbahan ang kanilang mga paraan ng pagpapalakas, umaasang makakuha ng karanasan. Sa labas, nagulat ang mga tao nang makita si Wang Tianquo na pumasok sa gravity room nang hindi man lang tinatanggal ang kanyang 3 toneladang weight vest at itinakda pa ang gravity sa 2 Ibig sabihin ay nasa ilalim siya ng 6 na toneladang pressure. Nakita ito ni Su-hong at naisip na medyo nagkamali siya ng pag-unawa sa tibay ng overlord body at napansin na ang 3 tonelada ni Wang Tianquo ay talagang magaan para sa kanya. Pagkatapos ay nakita niya sina Chen Shan at Lito na nakatayo sa labas. Tinanong ni Su kung bakit hindi sila pumapasok sa gravity room para magsanay. Sumagot sila na kung papasok sila, tiyak na sila ang pag-initan para ikumpara, na sobrang nakakahiya dahil napakalayo na ng agwat nila. Napabuntong hininga si Su sa dahilan na ito at siya na mismo ang pumasok sa silid. Tinanong siya ng kanyang mga kaibigan kung talaga bang papasok siya at kung hindi ba siya natatakot na mapahiya. Iminungkahi nila na maghintay muna siya hanggang sa kumonti ang mga tao bago pumasok. Kinutya siya ng ibang mandirigma, inaakala na marahil ay hindi siya nakasuot ng weight suit at gusto lang malampasan si Wang Tianquo sa gravity multiplier. Pumasok si Su-hong sa silid, iniisip na ang isang gravity room ay napakamahal itayo. At tanging mga kilalang pamilyang aristokrata lamang ang makakabili nito. Hindi niya maaaring palampasin ang magandang pagkakataong ito. Ang pagsusuot ng 5 toneladang weight vest sa double gravity ay katumbas ng 0 tonelada na kaya niya lang tiisin sa loob ng 10 minuto. Nagpasya siyang mas mabuting itakda ito sa 1.5 times para mas tumagal siya ng kaunti. Gayunpaman, napapaungol pa rin siya sa bigat. Kinukutya siya ng mga taong nanonood sa monitor dahil 1.5 times gravity lang ang pinili niya nang hindi man lang nakasuot ng weight vest, tinatawag itong katawa-tawa. Nagsimulang magnilay-nilay si Su-hong, tumatango na habang pinapahirap ng matinding pressure, ang pag-aaral ng guidance technique, halatang bumilis ng husto ang cultivation speed. 2 oras ang lumipas, nagme-meditate pa rin siya ngunit pagod na. Nakita niya na bukod sa thunder at fire guidance techniques, lahat ng iba pang guidance techniques ay tumaas ng isang level. Tumaas pa ang kanyang vitality mula 126 points patungong 130 points. Pinatay niya ang device at nahirapang tumayo, iniisip na maganda ang epekto ng gravity room at malamang hindi rin masama ang ibang pasilidad. Lumabas siya ng silid na pagod. Paglabas niya, kinutya siya ng 2 lalaki, tingnan nyo, ang bilis lumabas ng lampa. Nagtawanan sila dahil hindi man lang niya kinaya ang 1.5 times gravity kahit walang weight suit. Hindi sila pinansin ni Su-hong at nagsimulang hubarin ang kanyang damit, tumatango na sobrang sama ng breathability ng weight suit at napakainit nito. Ang 2 lalaking nang aasar sa kanya ay natigilan nang makita ang weight suit. Naghinala sila na mali ang kanilang nakita at pinag-iisipang tanungin ang eksaktong bilang ng kilo ng bigat nito. Iminungkahi ng kanyang kasama na dahil si Su-hong ang nasa huling pwesto, malamang na 500 kilo lamang ang bigat nito sa halip na 5,000. Naniniwala siyang napakabigat nito na para itong pagpapahirap sa bata, ngunit pinapatunayan pa rin ito na hindi lubusang mahina si Su-hong. Sinabi nila na anuman ang kanyang pagsisikap, hindi siya maikukumpara kay Wang Tianquo. Sa sandaling iyon, nagsimulang magsigawan ang mga tao nang lumabas si Wang Tianquo sa silid, matapos tiisin ang 6 na toneladang bigat sa loob ng mahigit 2 oras. Iniisip nilang kabaliwan ito dahil ang lakas ng kanyang pisikal na katawan ay tiyak na numero 1 sa training camp.
Sinabi nila na kung sila yon, halos hindi nila kakayanin ang 500 kilong bigat sa loob ng kalahating oras. Inihagis ni Wang Tianquo ang pabigat sa lupa, at ang impact ay ikinagulat ng lahat sa kampo dahil sa malakas na kalabog. Nakahinga siya ng maluwag, tumatango na sa wakas ay gumaan na ulit ang kanyang pakiramdam. Inamin ng kanyang partner na mas mababa siya pagdating sa lakas at tinanong kung dapat ba silang pumunta sa movement technique room para maglaban. Sinabihan siya ni Wang Tianquo na tumigil sa pagbibiro dahil ang isa ay gumagamit ng A-rank movement technique at may wind attribute, idineklara na kailangan munang masira ang utak niya para makipagkompetensya dito. Narinig ni Su Hong ang tungkol sa A-rank movement technique na ito at naging interesado. Kahit na napakalakas na ng kanyang overlord body, interesado siya sa isang movement technique na may ganoong kataas na antas. Lumipat ang lahat sa movement technique training room at nagulat kay Lin Xing na itinakda ang difficulty sa maximum level na 1-0, habang ang iba ay halos hindi makaabot sa level 3. Sobrang bilis gumalaw ni Lin na halos hindi siya masundan ng tingin kahit 1 segundo. Mayroon pa siyang ekstrang lakas para magpasikat habang lumilitaw ang mga talulot ng bulaklak kung saan, na ipinagtaka ng mga tao kung saan nanggaling ang mga ito. Naisip ni Su Hong na maganda ang movement technique, at nagsimulang umusad ang kanyang system sa Flying Swan Startling Cloud Step, habang agad niyang sinimulang gayahin ang esensya ni Lin, sinusuri ang mga galaw bawat segundo. Nagsimulang maglakad si Su Hong na nakuha ang atensyon ng mga tao. Sinimulan niyang sanayin ang skill at hindi makapaniwala ang mga tao sa kanyang ginagawa. Nagtataka sila kung iniisip ba talaga niyang matututunan ang Flying Swan Startling Cloud Step sa panonood lang kay Lin Xing, malakas na tumatawa, dahil sa tingin nila ay hindi ganoon kadaling matutunan ang isang A-rank movement technique. Sa loob ng kanyang system space, inulit ni Su Hong ang galaw ng daan-daang beses, pinapataas ang kanyang kasanayan hanggang sa wakas ay makuha niya ang Flying Swan Startling Cloud Step sa basic level. Nakahinga siya ng maluwag dahil sa wakas ay natutunan na niya ang kanyang unang A-rank movement technique. Gayunpaman, para sa kanya ay masyadong magarbo at pasikat ang mga galaw ni Lin Xing na medyo nakakahiya para sa kanya. Dahil hindi pa niya nakikita ang normal na bersyon ng Flying Swan Startling Cloud Step, napagtanto niyang kay Lin lang siya maaaring matuto sa ngayon. Dahil natutunan na ang teknike, alam niyang hindi na niya kailangang magsanay sa movement room at maaari nang dumiretso sa Ferocious Beast room para makakuha ng martial value at itaas ang kanyang vitality. Paglabas niya sa system space, nagulat si Su Hong at nagtaka kung bakit lahat ay nakatitig sa kanya. Habang sinasabi ng mga tao na ang kanyang postura ay sobrang pasikat at may esensya ni Lin, tumatango na masyado itong magarbo. Hindi siya makapaniwala na ginagawa niya ang mga pasikat na galaw na iyon sa totoong mundo, habang pinag-aralan niya ang mga ito sa loob ng system. Nahihiya, tumakbo siya at inisip na hinding-hindi niya maaaring gamitin si Lin Xing bilang huwaran sa hinaharap. Habang tumatakbo, pinakiusapan siya ng mga tao na ulitin ang galaw, sumisigaw na sobrang gwapo niya kanina. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang may sumusunod sa kanya. Sa wakas ay natagpuan na siya ng 2 lalaki kanina at naghahanap ng paghihiganti. Napansin nilang papunta siya sa Ferocious Beast room at nagpasya silang harangan ang pinto, nagpaplanong bigyan siya ng ilang malulupit na suntok paglabas niya. Sa Ferocious Beast room, tinanong ni Wang Tianquo si Xiaoyan kung gusto ba talaga niyang makipagkompetensya para malaman kung sino ang numero 1 sa training camp sa pamamagitan ng pagpatay ng mga halimaw. Tinanong niya kung sa tingin niya ay matatalo niya ang kanyang barbarian god body sa pamamagitan ng spiritual telekinesis. Inaakusahan siyang minamaliit siya, ngunit sumagot ito na siya ang nagmamaliit sa kapangyarihan ng isang spirit master. Nanonood si Su Hong at iniisip na interesante makita ang paraan ng pakikipaglaban ng isang spirit master dahil hindi pa siya nakakita nito ng personal, kaya nagpasya siyang manood muna at saka na kumita ng martial value. Sa malaking screen, nakita niya itong lumulutang sa ere, na ikinagulat niya dahil ang paglalakad sa hangin ay isang paraan na mga grandmaster lang ang may kakayahan, at nagtaka siya kung kaya rin iyon ng isang spirit master. Nag-ipon siya ng enerhiya sa kanyang kamay at nagpakawala ng mga agos ng liwanag na sabay-sabay na pumatay sa 3 Tier 1 high stage na itim na tigre. Naisip ni Su Hong na kamangha-mangha ito, ngunit nagtaka kung ano ang mga sinag ng liwanag na yon. Sa sandaling iyon, isang mas malaking tigre ang umungol at umatake mula sa likuran, ngunit ginamit niya ang spiritual telekinesis para sa pilitang igapos at kontrolin ito sa ere. Ginamit niyang muli ang kanyang kapangyarihan at pinatay ang tigre. Napagtanto ni Su Hong na ang mga agos ng liwanag na yon ay mga punyal pala. Napansin niya na bawat spirit master ay sobrang lakas at kayang-kayang durugin ang mga ordinaryong martial artist. Biglang may sumigaw, nagtatanong kung ano ang meron sa higanting espada na kanilang nakikita. Nagpalitaw si Xiaoyan ng isang napakalaking sandata at sa isang atake ay hinati sa gitna ang isang higanting sawa. Nagulat si Su Hong sa lakas, tumatango na wala siyang hawak na sandata kanina at ang ganoong kalaking talim ay tiyak na may bigat na ilang tonelada.
Lumitaw si Lin Xinghe at sinabing isa itong martial skill na para sa mga spirit master na kasing taas ng rank. Namangha ang mga tao dahil hindi pa sila nakakarinig ng ganoong bagay. Dahil may mga rank martial skill sina Lin at Xiao, agad nilang nahinuha na si Wang Qianquo ay mayroon ding offensive rank technique. Kinumpirma ni Lin na si Wang ay mayroon ding offensive rank skill, habang sinabi ng mga tao na lahat sila ay mga halimaw. Natuwa si Su Hong na ang training camp ay puno ng mga rank martial skill at sigurado siyang napunta siya sa tamang lugar. Pumapatay din si Wang Qianquo ng mga high-level na halimaw, pinapasabog sila sa isang suntok. Nang tanungin ng isang lalaki kung anong skill ang ginamit ni Wang, sumagot ang isa, anong martial skill? Ito ay purong pisikal na lakas lang niya. Napansin ni Su Hong na purong pisikal na lakas lang ang ginagamit ng lalaki, at tila walang balak gumamit ng martial skills. Nagpasya siyang hahanap siya ng pagkakataong matuto mula sa kanya sa susunod. Sa ngayon, gusto niyang maging isang spirit master, ngunit ang kanyang spirit stat ay 26.5 lang. Napansin niya na kailangan lumampas sa 100 points para maging isang spirit master, kaya kulang pa siya ng 73.5 points. Nagkaroon siya ng motibasyon na mag-killing spree para makuha ang 735 points ng martial value na kailangan niya. Nakita ng dalawa si Su Hong na pumapasok sa silid at nagpa siyang sundan siya. Napansin nila na lahat ng iba ay nakatuon kay Wang Tianquo at Xiao Yan, kaya ito ang perpektong pagkakataon para bugbugin ng husto ang bata. Gayunpaman, nagulat sila nang tumingin sila sa monitor. Nakita nilang hinahamon ni Su Hong ang mahigit 10 Tier 1 high stage na mababangis na hayop ng sabay-sabay at napaisip kung nababaliw na ba siya.